Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo na hindi nyo pwedeng pakainin ng kung anong damo lang ang kabayo ko? Mamahaling damo ang pinapakain dyan. Sino ba kasi nagsabi na magpunta kayo sa koral, ha? Hindi naman kayo nagpapakain doon, ha? Sino? Ang sabi kasi sa amin ni Tonton, kami na lang daw muna ang magpakain kasi may inutos daw kayo sa kanya. Oo nga, may inutos ako sa kanya. Pero hindi ibig sabihin nun, susunod kayo sa kanya. Sino bang amo nyo? Siya ba o ako? Pasensya na ho kayo, Doña Magda. Akala kasi namin makakatulong kami sa kanya at sa inyo. Wala naman po kasi siyang iniwan na damo gaya ng sinasabi ninyo. Kaya napilitan na lang kaming pagpakain ng nagdadahilan pa kapang sira ulo ka. Alam mo ba kung anong kalagayan ngayon ng kabayo kong yon? Nagtatae! Kapag may nangyari doon, nako, malilintikan din kayong dalawa sa akin. Palibhasa mga hindi nakapag-aral kaya mga walang alam. Mga hampas lupa. Naiintindihan ko naman po ang galit ninyo, Doña Magda. Pero hindi naman po siguro tama na tapakan nyo ang pagkatao namin. Ano sa tingin mo ang tama? Hayaan na lang kayo sa katangahan ninyo? Ganun ba? Hindi naman ho. Ang akin lang naman po napag-utusan lang din po kami. Nagmagandang loob lang din. Hindi naman po namin ginustong magkaganito. At isa pa po, Doña Magda, dapat magalit din po kayo kay Tonton. Hindi niyo man lang kami sinabihan na hindi pala basta-basang damo ang pinapakain sa kabayo ninyo. At nakikisabat ka bang palamunin ka? May sinabi ba ako magsalita ka? Sobra na po kasi kayo, Doña Magda. Kung itrato nyo kami, para kaming mga daga na walang karapatang igalang. Yan ba sa tingin mo ang kagaya ninyo? Di ba mga daga lang naman kayo? Huwag naman po kayong ganyan. Hindi porke mas nakakaluwag kayo sa buhay ganyan na kayo sa amin. Matuto po sana kayong makipagkapwa-tao. Kasi, ano? Kapal ng mukha mong sabihan mo ako ng ganyan? O hindi nasampal kita? Sasabihan mo ako kung paano kayo itrato? Hanggat nandito kayo nagtatrabaho, hawak ko mga buhay ninyo. Wala kayong karapatan na mga twiran dahil mga utusan lang kayo. Mother, what's happening here? Eto kasi mga tangang mag-ama na to Binabwisit ako. Pinakain ba naman ng pangkaraniwang damo yung kabayo ko? Tapos ngayon, nangangatwiran pa na akala mo naman ang daming alam sa buhay. Mga inutil naman. Oh, kalma lang, Mother. Ang dugo mo. Baka mamaya pumangit ka niyan. Sige na, I can handle this. You go to your room and take your rest. Alam kong pagod ka lang talaga ngayong araw. Hay, kayong dalawa! Sa oras na may mangyaring masama sa kabayo ko, parurusahan ko kayo talaga! Umalis na rin ang matandang babae. Nang makakyat na yon sa hagdanan, sila naman ang pinagtuunan ng babaeng si Amara. Ngumiti na muna ito sa kanila. Dumako ang tingin nito sa pisngi ni Ramil dahil bumakat pa roon ang kamay ng Donya. Pasensya na talaga kayo kay Mama, ha? Alam niyo naman, kapag tumatanda, laging nagiging mainitin ng ulo. Pero sa susunod, huwag niyo na pakainin ng bastang damo lang, ha? Kasi mamahalin ng damo na pinapakain sa mga kabayo niya Pasensya na rin po, ma'am. Hindi na po mauulit. Nangatwiran lang naman po kasi kami dahil pakiramdam namin. Niyuyurakan na niyo yung pagkatao namin ni tatay Naintindihan ko naman kayo. Kaya nga ako na rin ang humihingi ng paumanhin sa inyong dalawa. Pagpasensyahan niyo na lang si Mama. Ayos lang naman sa amin, ma'am. Naintindihan din po namin may mali rin naman po talaga kami. O sige na po, umuwi na kayo at anong oras na rin Ngumiti na lamang ang mag-ama. Naglakad na rin sila palabas ng asyenda. Nakahinga na rin sila na maluwag. Aminadong kinabahan sila sa nangyari. Buong akala kasi nila, magagaya sila sa isang tauhan ng asyenda na naparusahan kaagad. Napapailing na lamang ang mag-ama. Hindi rin kasi nila inakala na magkakaroon ng problema. Banas na banas sila sa lalaking si Tonton. Nakakabwisit talaga yung si Doña Magda Kung may iba lang talaga tayong mapapasukan, baka matagal na tayong umalis dyan. Alam mo naman kung sinong sobrang taas. Pera lang naman ang meron siya. Hayaan mo na.
Wala naman na tayong magagawa sa ugali niya eh. Siguro, ang gawin na lang natin, kung ano lang ang ipinag-uutos niya, yun lang ang gagawin natin. Para na rin makaiwas tayo sa problema. Nagtataka nga po ako eh. Si Amaro ba talaga anak ni Doña Magda? Kasi parang hindi eh. Sobrang layo ng ugali nila. Narinig ko nung nakaraan sa mga kasambahay, si Ma'am Amara nagmana sa kanyang ama. Yung ama raw kasi talaga ni Amara ang mabait sa kanila. Kaya pala. Pero buti naman at hindi siya nagmana sa nanay niyang mas masama pang ugali kaysa kay Satanas eh. Pero mas nakakainis si Tonton. Hindi man lang niya sinabi sa atin kung ano ba talaga ang dapat na gawin. Tay, nung bago iwan sa atin ni Tonton yung kabayo, wala ka bang napapansin kay Tonton? Gaya ng alin. Nung nakaraan ko pa kasi siya nakikitang balisa palagi. Parang wala siya sa sarili at parang laging malalim ang iniisip. Laging gulat na gulat kapag kinakausap ko eh. Baka na may problema lang sa kanila. Hindi ko alam. Hayaan na nga lang natin siya. Ang mabuti pa, pumunta na lang tayo sa lugawan nila paring Larry. Nagugutom na ako eh. Anong oras na rin oh? Hindi na tayo nakakain ng hapunan dahil sa kasamaan ng Doña Magda na yun. Mabuti pa nga kumain na lang muna tayo ng lugaw. Binisan na lamang ng dalawa ang kanilang lakad hanggang sa makabalik na rin sila sa kanilang baryo. Pagdating nila sa lugawan, nakita nila agad ang lalaking si Larry na nakatulala sa gilid. Wala pa kasing gaano kumakain. Matumal ang lugawan sa puntong yon. Uy, Larry, bakit nakatulala ka na naman dyan? Uy, Ramil, Mandondon, bakit kayo nandito? Ganda ng tanong mo ah. Nandito siguro kami para maglaba. Ano ba tong lugar ninyo? Di ba lugawan? Di kakain ng lugaw. Kakain pala kayo. Ang kaso, wala kaming itlog ngayon eh. Pero may laman naman. Nandito rin si nanay kaya walang discount pre Pasensya na. Uy, ayos lang naman no. Samahan ko na lang kayong kumain. Wala pa naman ganong customer eh. Teka, asikasuhin ko lang kayo. Pumwestong mag-ama bandang gilid malapit sa bakod. Maya-maya lang ay bumalik na rin si Larry dala ang kanilang lugaw. Amoy pa lang ng lugaw ay parang nabubusog na sila. Sa kanilang baryo kasi, isa ang lugar ni na Larry sa kilalang lugawan sa kanila. Ang kaso nga lang, may mga oras talaga na kakaunti lang ang customer. Anong balita? Kumusta naman ang trabaho nyo sa asyenda? Tagal nyo na dyan Paano nyo kinakaya ugali ni Doña Magda? Ay, higaan mo boses po. Para mamaya may makarinig sa'yo mayayari ka talaga. Ano naman kung may makarinig? Totoo naman kasi na masama ang ugali niya. Masama ba na magsabi ng totoo ngayon? Alam mo, kahit hindi masama minsan magsabi ng totoo, masama pa rin ang nangyayari sa tao. Ibig sabihin, hindi lahat ng katotohanan ay safe. May mga katotohanan na dapat sarilinin na lang lalo na kung buhay mo ang nakasalalay dito. Mabigat na tao si Doña Magda. Akala nyo, simpleng matandang babae lang yon. Bakit, Mang Dondon? May nakaraan ba kayo ni Doña Magda kaya parang kilala mo siya? Haba, buwang pala tong taong to Hindi, biro lang naman. Seryoso masyado tong si Mang Dondon Ikaw pre, wala ka bang balak sumunod sa amin? Para kahit papano may kasama naman kaming nai-stress. Uy, wag na no. Sa ngayon masaya ako dito sa lugawan. Pero baka sa susunod na buwan, mag-Maynila na ako. Isasama ako ng chewing ko sa construction site Mas maganda ron kaysa dito. Mababa bigayan. Kung sa bagay, tama naman. Pero huwag kang papa-influensya sa mga tao dun Uso-bisyo dun Hindi naman may iwasan ng bisyo. Pero ang maganda rito, marunong akong mag-control. Sira ulo. Mas maganda na rin yung iiwasan mo na kagad. Siya nga pala, Larry. Hindi naman siya naghihimasok Pag mo sanang mamasamain.
May gusto lang sana akong itanong kaso parang medyo personal ito eh. Kung tinanong mo na kaagad kaya, Tay. Ano nga ba yun, Mang Dondon? Yung tsahin mo, si Nilda. Nakita ko nung nakaraan. Bakit siya naka-isolate sa bahay nila? Tumingin-tingin muna si Larry sa paligid. Nang masigurong walang ibang makakarinig, saka na nito sinabi kung ano ang nalalaman nito. Di ba, sa sunod na buwan ng panganganak ni Tia Nilda, ang totoo kasi niyan, kaya siya hindi pinapalabas ng bahay kasi merong aswang na nakaka-interes sa sanggol na dinadala niya. Ha? Teka. Ano ka mo? Aswang? Inaano wala ang boses mo. Marinig ka ni nanay sa loob. Hindi kasi namin to sinasabi sa iba kasi baka mas lalong umaligid yung aswang kapag nalaman niyang marami nang nakakaalam. Ang ibig ko sabihin, kapag alam na ng lahat, baka magmadali yung aswang na kunin yung gusto niya kay Tia Nilda. Kaya pala nung nakaraan ay nakita ko yung asawa niya. Kalahating sako ng bawang yung dala-dala eh. Kailan pa ba bumalik yung mga aswang na yan? Sa pagkakatanda ko sa kwento ng mga senior citizen, 2 dekada na nung huling may namataan na aswang dito sa atin Ang sabi naman ng albularyo na nakausap nila nanay, yung mga aswang daw hindi naman daw nawawala. Nagpapahinga lang. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng albularyo na yun. Basta, ganun daw. Kumusta naman pala ngayon yung tsahin mo? Ayun, bagot na bagot. Gusto nang makalabas pero hindi siya pinapayagan ng asawa niya. Kahit kasi umaga, kwento niya parang may sumusunod sa kanya Kaya delikado rin talagang maging kampante kahit dirikang araw. Kung sa bagay. Ang gawin niyo, palibutan niyo ng pangontra ang bahay ng tsahin mo. Ewan ko na lang kung makapasok pa yung siraulong aswang na yon. Tay, ano ba itsura ng aswang? Aba, hindi ko rin alam, no? Hindi pa rin naman ako nakakakita ng ganyan Pero, base sa mga naririnig ko, nakakatakot na raw. Ang sabi nila, may iba't ibang uri daw ng mga aswang. Pero itong maaligid kay Tia Nilda, isa raw tik-tik. Lalaking may kakayahang mag-anyong tao. Pero kapag nag-anyong aswang, mahaba daw yung dila. Tapos yung dulo ng dila niya, may talim na parang kasintalas ng blade. Yun daw ang pinanghihiwa nila sa tiyan ng buntis Tapos mahaba rin ang kuko. Namumula ang mga mata at maitim ang balat. Mukha pala talagang halimaw ang mga yan no? Nakakatakot naman pala. Kaya nga, sana nga mawala na yung aswang na umaaligid kay Tia. Kasi delikado talaga ang buhay niya. Sa pagkakamali lang na maiwan siyang mag-isa sa bahay nila, nakto, kahit umaga, baka pasukin siya ng aswang. Naiba na ang usapan nila nang may dumating na customer. Iniwan na muna sila ni Larry para asikasuhin ang mga yun. Maya-maya pa ay natapos na rin sila kumain. Umuwi na lamang din sila sa kanilang bahay. 10:00 na ng gabi, nakakaramdam na rin ng antok ang mag-ama. Kaya naman, sinimulan ng isara ni Ramil ang maliit nilang bintana. Pati na rin ang kanilang pintuan na yari lang din naman sa pinagtagpi-tagping kawayan. Mahirap lang ang buhay na mag-ama. Naghirap sila ng tuluyan ng maospital ang ina ni Ramil. Nagkanda baon-baon sila sa utang. At nang mabayaran naman nila lahat, dito na sila nahirapang makabangon. Tay, hindi niyo po ba namimiss si nanay? Anong klaseng tanong yan? Malamang, miss na miss ko lang nanay mo. 2 taon na siyang wala sa atin pero pakiramdam ko kahapon lang nangyari ang lahat. Ito naman kasi nanay mo, pasaway kasi. Ayaw alagaan ang sarili. Ayan, nauna na tuloy. Pero sa totoo lang hanggang ngayon, hindi pa rin ako nakakausap kapag naiisip ko siya. Pasensya na tay Napaalala ko pa tuloy. Ay nako, ayos lang. Mas maganda nga na inaalala natin siya kasi baka mamaya magalit na siya sa atin kasi baka iniisip niyang nakalimot na tayo. Tay, ikaw, alagaan niyo sarili niyo. Kasi kapag ikaw nawala,
wala na akong kasama. Kaya nga ikaw, kailangan mo na rin humanap ng mapapangasawa. Kasi, paano nga kung mawala ako? Malungkot ang mag-isa, anak. Kaya habang nandito pa ako, lumandi ka na. Gusto ko makita yung magiging apo ko. Kung makapagsalita naman to, parang mamamatay na eh. Hoy, hindi natin kontrolado ang buhay ha. Kaya dapat palagi tayong handa. Hindi na nakasagot pa ang binatang si Ramil. Mga ilang minuto lang din, narinig na niyang humihilit ang kanyang ama. Napangiti na lamang din siya at saka kalaunan ay nakatulog na rin. Kinaumagahan ay agad na rin silang naghanda. Kailangan na nilang magpunta ng asyenda. Marami silang gagawin doon dahil kinagabihan may darating na bisita si Doña Magda. Sa pagkakaalam na mag-ama, may mga negosyanteng dadalaw sa mansyon. Sa mga ganoong okasyon, kailangan naroon sila dahil malamang sa malamang maraming utos ang nag-aabang sa mga kagaya nila. Pagpasok nila ng asyenda, tumungo agad sila sa malawak na hardin. Maraming tuyong dahon ang nasa lapag na kailangan nilang linisin. Narinig ko hanggang dito yung boses ni Doña Magda. Sino na naman kaya pinagagalitan ng matandang yun? Baka si Tonton. Sana naman hindi maparusahan si Tonton. Kawawa naman yung taong yun. Mag-isa na lang sa buhay yun eh. Akala ko ba may lola siya sa Maynila? Hindi niyo ba nabalitaan nung nakaraan? Wala naman pala siyang lola. Sinabi lang daw niya yun para tanggapin siya rito. Hindi pa nga yata alam ni Doña Magda na nagsinungaling siya tungkol dun eh. Naging desperado na siya para lang makapagtrabaho. Ay dako, gulo yan kapag nalaman. Ayaw na ayaw pa naman ni Doña Magda yung sinungaling. Sinimulan na lang ng dalawa ang kanilang trabaho. Makalipas lang ang halos 20 minutos, natapos na rin nila ang kanilang ginagawa. Nagpunta naman sila sa ibang parte ng asyenda. Tumungo sila sa taniman ng mga strawberry at iba pang mga prutas. Tutulong sana silang mag-ani ng mga tanim doon, pero nakita sila ni Amara. Magandang umaga po, Ma'am Amara. May ipag-uutos po ba kayo? Ikaw lang, Ramil. Isa lang naman ayos na. Mang Dondon, tuloy niyo na lang po yung ginagawa niyo, ha? Sige po, Ma'am. Ma'am, ano po palang may paglilingkod ko sa inyo? May mga ipapabuhat lang sana ako sa iyo sa bodega. Mabigat kasi eh. Hindi ko kaya. Tara, sumunod ka sa akin. Wala ka na bang kakilala na pwede ipasok dito sa asyenda? Mukhang magkukulang na naman kasi tayo ng tao eh. Tingnan ko po sa baryo namin kung merong naghahanap ng mapagkakakitaan. Pero may matatanggal po ba? Si Tonton eh. Ang dami na kasi niyang pagkakamali nitong nakaraan pa. Hindi lang ito tungkol sa kabayo pati na rin sa kung ano-anong bagay. Iritado na sa kanya si Mama eh. Kilala niya naman ang mama ko. Ayaw na ayaw niya sa mga taong inutil. Naku, kawawa naman si Tonton. Ramil, sa buhay, ang mga mahihina at mababagal ang palagi na pag-iiwanan. Malupit ang mundong to. Kaya kung sino talaga ang walang kakayahang makasabay sa mga nauna at sa mga malalakas, sila ang laging nawawala. Ganon naglalaro ang buhay. Ang tangi lang natin magagawa, kumilos tayo ng naaayon sa layunin natin bilang tao at magpakabuti tayo bilang mamamayan. Ayos ba? Oo, ayos po. Ang galing po ng mga salita ninyo eh. Naku, nambola ka pa. Oh, eto na. Ito mga lamesa na ito, ilalabas lang natin. Dapat ma'am, nagtawag pa tayo ng isa. Para kaming dalawa na lang ang magbuhat. Mabibigatan pa po kayo niyan eh. Hindi na, tayong dalawa na lang. Itong mga lamesa kasi na ito, antigo yan. Hindi namin pinapahawakan yan sa kung sino-sino. Bakit po sa akin pinapahawakan nyo? May tiwala naman ako kasi sa'yo. Alam ko una pa lang na maaasahan kayo ni Mang Dondon. Napangiti na lamang sa kanya ang babae. Napangiti na lang din si Ramil.
sobrang nagagandaan siya sa mukha ng babaeng amo. Kung hindi nga lang malaki ang agwat ng antas ng kanilang pamumuhay, baka nagkaroon na siya ng pagtingin dito. Ang kaso, langit si Amara at lupa lang naman siya. Pinagtulungan nilang ilipat ang 3 mahaba at antigong lamesa. Medyo nahirapan sila dahil mahina ang puwersa ni Amara. Pero makalipas ang halos 1 oras ay natapos na rin nila yon. Nang bumalik sila sa bodega, merong nakita si Ramil na isang comics. Nakakalat lang yun sa lapag. Nabasa niya ang pamagat. May nakalagay na aswang. Ma'am, hindi naman po sa pagiging feeling close po Pero naniniwala po ba kayo sa aswang? Ako? Hindi ko alam. Pero nagbabasa ako ng mga comics na gaya niyan. Matagal na yan. High school pa lang yan, binabasa ko na. Bakit mo pala naitanong? Wala lang po. May nakita kasi akong comics. Iniisip ko na interesado rin kayo sa mga bagay na mahirap ipaliwanag. Maayos naman nilang natapos ang kanilang ginagawa. Kahit na papaano ay nakapagpahinga na rin habang umiinom ng sabaw ng buko. Nakaupo si Ramil sa nakatumbang puno ng nyog, habang ang dalagang si Amara naman ay nakaupo sa lumang silya. Mabuti na lahat hindi ka umalis dito kahit na masungit ang mama ko. Kasi ma'am, kailangan ko rin talaga ng pera Hindi namin kakayanin ni tatay kung siya lang ang mag-isa. Alam mo, bibihira lang ang mga taong kagaya mo. Di ba yung ibang lalaki dyan, puro papogi lang ang alam? Pero ikaw, nagsisikap ka sa buhay. Baka po kasi marami na silang pera. Ako po kasi wala, kaya trabaho lang talaga. Huwag mo na nga akong tawagin, ma'am, kapag tayong dalawa lang naman ang magkausap. Sige po, ma'am. Amara. Pero, bakit niyo po ako kinakausap? Ibig ko sabihin, di po ba hindi dapat nakikipag-usap ang mga kagaya niyo sa mga kagaya namin? Grabe ka naman. Hindi naman kasi ako ganon. Alam mo, sa yaman ng pamilya namin, wala kaming ganong kaibigan. Ang angkan kasi namin, hindi nagtitiwala sa mga tao. Kaya ayun, wala kaming ganong kakilala, maliban sa mga business partners namin. Ganun po pala. Kaya gusto kitang tanungin, pwede ba kita maging kaibigan? Po? Ako po? May nakita ka bang ibang tao dito? Hindi niyo naman po kasi ako kalibel Wala naman akong pakialam sa antas ng pamumuhay. Gusto ko lang maranasan maging simpleng tao. Yung merong kaibigan. Baka po kasi magalit si Doña Magda Hindi naman natin ipapaalam na magkaibigan tayo, no? So, friends? Inilahad ng dalaga ang kamay. Agad naman nakipagkamay si Ramil sa babae. Noong mga sandaling yon, hindi makapaniwala si Ramil na nahahawakan niya ang kamay ng dalaga. Matapos ang sandaling yon, tila nabuo na ang kanyang araw. Nagtataka nga sa kanya ang ama niya dahil masyado siyang masaya. Kanina ka pa ngumingiti dyan Ano pa meron? Abot mo nga sa akin yung asin. Tay, hindi ka maniniwala sa sasabihin ko. Ano nga ba yan? Magkaibigan na kami ni Ma'am Amara. Ano? Magkaibigan na kayo? Paano nangyari yan? Hindi naman kasi masama ang ugali ni Ma'am Amara. Kanina kasi, tinulungan ko siya na magakot ng lamesa palabas. Tapos, ang dami na namin napag-usapan. Tapos sa dulo, nakipagkaibigan siya sa akin. Di, tinanggap ko na. Lugi pa ba ako nun? Hoy, tigilan mo yan. Mas malabo pa sa sabaw ng pusit yung pinagsasabi mo. Nako, hindi ka papatulan yan. Tayo naman, magkaibigan lang naman kami. Hindi mo ako maloloko, no? Alam ko matagal mo nang pinagpapantasya niyang si Amara na yan. Alam ko naman yan. Masaya lang naman ako kasi kahit papano may naging kaibigan ako na kagaya niya. Hindi ka ba masaya? Masaya naman ako. Inaalala lang naman kita. Alam mo naman ang pamilya nila, hindi ba?
allergic sila sa mga hampas lupang kagaya natin. Sa oras na malaman ni Doña Magda yan, ay nako, siguradong kawawa ka. Hindi naman ho niya malalaman. Paano kung nalaman niya? Napalingon na mag-ama sa bintana at nakita nilang naroon ang lalaking si Larry. May dala-dala itong tokwa na agad din namang inabot ni Ramil. Uy, pambihira ka naman. Kanina ka pa ba dyan? Hindi naman, kararating ko lang. Pero dinig na dinig ko kasi boses mo sa labas pa lang kaya narinig ko pinag-uusapan nyo. Uy, salamat dito sa tokwa. Wala ba kayong tinda? Meron, kaso pinaalis na ako ni Mami. Sumasakit daw ulo niya kapag ako naroon sa halip ng kapatid ko. Bakit? Ano ba nangyari? Nasuklihan ko ng 1,000 yung customer sa halip na 100 lang. Nako, naduling na naman kasi ako. Nako, kahit ako mama mo baka pinalayas na kita. Naiintindihan ko naman kung bakit siya nagalit. Kaya nga, hindi na lang din ako sumagot. Pre, ano pala balita sa tiyahin mo? Pansin ko, napapadalas ang tanong mo tungkol kay Tia. May gusto ka ba sa tiyahin ko? Sira ulo. Naalam ko lang kung inaaswang pa rin ba Ganun pa rin naman. Hindi pa rin naman siya pinapalabas. Kagabi nga, naramdaman na naman ni Tia na may nag-aabang sa kanya sa labas. Nang labasin ng Tia ko, wala namang ibang nakita roon kundi puting na itim. Anong sabi ng albularyo? Hindi makakontak, pre. Wala kaming balita sa kanya. Kung dalhin nyo na lang kaya sa Maynila yung tiyahin mo. Ang mga aswang naman ayaw naman niya sa matataong lugar, di ba? Dalhin nyo sa Maynila. Maingay doon at magulo. Subukan lang ng aswang na lumitaw sa syudad, tsak patay siya. Kung pwede nga lang talaga sa Maynila. Ang kaso, hindi pwede. Oh, bakit naman hindi pwede? Yan kasi si Tia, maraming pinagkakautangan niya sa Maynila. Kaya nga narito sa probinsya yan para magtago Ay, nako, yun lang. Napapailing na lamang si Larry. Maya-maya lang din ay nagpaalam na lang din to sa mag-ama. Sabay namang kumain si Ramil at Mang Dondon. Pagkatapos, malapad na naman ang ngiti ni Ramil habang naghuhugas ng pinggan. Naiisip na naman ito ang dalagang si Amara. Kapag naalala niya ang pawisang mukha ng babae, hindi niya maiwasang hindi mapahanga. Kinabukasan, walang pasok sa asyenda ang mag-ama sa araw na yun. Gusto pa sana ni Ramil na humilata hanggang hapon pero bigla siyang ginising ng kanyang ama na kagagaling lang sa palengke. Oh, ano ba yun? Aga-agay nanggigising ka Wala naman tayong pasok, di ba? Alam mo ba kumakalat na balita ngayon dito sa atin? Naku naman, chismis ka agad. Kalalakin yung tao Hindi to chismis. Totoo itong nangyari. Kumakamot ba sa ulo si Ramil? Sandali nitong pinunasan ng damit ang muka at saka naupo sa gilid ng kanyang papag. O sige, ano yung kumakalat na balita? Yung albularyo na nag-asikaso sa tiyahin ni Larry. Kaya pala hindi na makontak kasi patay na pala. Nang marinig ni Ramil ang sinabing yun ng kanyang ama, ay napaayos siya ng pagkakaupo. Nawala ang antok niya. Nakaramdam siya ng pagkabahala sa hindi malamang dahilan. Sigurado ba kayo dyan? Oo, nakausap ko kanina ang nanay ni Larry. Siya mismo nagsabi sa akin. Natagpuan daw yung bangkay ng albularyo sa makakaibang parte ng gubat. Lasog-lasog daw Ano ho? Hiwa-hiwalay? Oo, hiwa-hiwalay. Yung binti nga natagpuan sa terminal Yung braso sa ilalim ng ilog. Yung ulo naman nakita sa taniman ng pinya. Alam mo ba kung anong pinaka nakakakilabot sa narinig ko? Meron pa? Oo, meron pa. Sabi ng nanay ni Larry, may hinala daw yung pamilya ng albularyo na ang pumaslang doon Sigbin. Sigbin? Paano Sigbin? Yung Sigbin, alaga sila ng aswang. Kumbaga sa atin mga tao, iba, asong alaga natin, hindi kaya pusa. Sigbin naman ang alaga ng mga aswang. Ang sabi-sabi, pinagpiestahan ng Sigbin ang albularyo. Pinag-agawan at nang mapilis na yung mga parte ng katawan,
saka nagpunasan. Kaya yun, kung saan natagpuan yung parte-parte. Tay, tingin ko, pinalapa siya ng aswang sa mga sigbin. Kasi di ba, ang mga albularyo, hadlang sila sa mga aswang. Pinatay siya para wala nang makakapigil sa paglapit sa tiyahin ni Larry. Alam mo, may punto ka dyan. Kung ganyan nga nangyayari, edi mas lalong malalagay sa alanganin yung tiyahin ni Larry. Nako, delikado. Puntahan ko na lang si Larry, Tay. Ay sige, pag uwi mo, sabay mo na dito si Larry ha. Nakapangako kasi ako rin na bibigyan ko siya ng biko ngayon. Agad na umalis ang lalaking si Ramil. Pinunta niya kaagad ang bahay ni Larry. Sakto naman na nakita niya ang kaibigan niya na papalabas na rin ng bakuran. Nilapitan niya ito agad. O pre, bakit? Pre, totoo ba yung balibalita? Yung alin? Yung albularyo ni Tia. Oo. Totoo ba yun? Oo pre, totoo yun. Pinatay siya. Sabi ng pamilya, sigbin daw. Anong gagawin niyo ngayon? Hahanap ba kayo ulit ng bagong albularyo? Sinubukan na nga nila Kaso dahil sa nangyari sa albularyong yun, wala nang gustong pumatos. Wala nang albularyong gustong tumulong kay Tia. Naku, kawawa yung bata na dinadala ng tiyahin mo. Kapag na-stress ang tiyahin mo, baka kung ano mangyari. Grabe ka magalala no? Dapat na ba kitang tawagin at tiyuhin? Sira ulo. May asawa tiya mo para kang timang. Wala namang kwenta yun Kunwari, nagbabantay pero maya-maya aalis din. Ikaw na lang pre. Tiyo. Manahimik ka nga. Ang mabuti pa, sumama ka na lang sa akin sa bahay. Si tatay, nagluto talaga ng biko para sa'yo. Uy, biko! Ayos! Sa kabila ng mga kababalaghan na kumakalat sa kanilang lugar, naging masaya naman ang buong maghapon ni Ramil noong mga sandaling yun. Nalibang siya sa pakikipagkwentuhan kay Larry. Pagsapit naman ng gabi, nakatanggap si Mang Dondo ng mensahe mula sa asyenda na kailangan nilang magpunta. Merong pinapatapos si Doña Magda sa kanila. Pambira naman tong cellphone na ito, namatay. Hindi ko pa nababasa yung buong text ni Parin kung anong gusto ipagawa sa atin ng Donya. Ang nabasa ko lang may ipapatapon. Hayaan mo na lang kasi yung cellphone mong yan. Bulok na yan Lumang model na rin. Tara, punta na lang natin sila sa asyenda. Baka kailangan talaga ng tao. Para maalis ang pagkabagabag nila, pinunta na lamang nila ang asyenda. Pagdating nila roon, may mga nakita silang mga tambak ng basura sa gilid ng bodega. Sa malayo pa lang ay nangangamoy na. Naroon din ang iba pa nilang kasamahan. Yan yata yung naipong basura nung may bisita si Doña Magda Wala si Manang Paring Nasa kaya yung isang yon? Paglapit nila roon, ay agad nilang isinakay ang mga basura sa truck na nasa labas lang na asyenda. Malayo-layo pa ang kanilang nilakad bago mailabas yun. Sanay na sanay naman na mag-ama sa ganung uri ng trabaho kaya ayos lang sa kanila. Saglit lang naman sana sila sa asyenda sa ganung oras. Hindi rin naman kasi mahirap ang trabaho nila. Napatagal lang sila sa paghahanap ng lugar doon na maaari nilang paghugasan ng kamay. Kakaikot nilang dalawa sa buong asyenda, meron na silang narating na lugar na kung saan parang bibihira lang ang taong nakakarating doon. Tay, ito gripo. Makakapaghugas na rin tayo. Nako, puti naman. Ang baho na ng kamay natin Baka magkasakit pa tayo. Habang naguhugas ng kamay ang mag-ama, meron silang narinig na mga boses ng lalaki. Naintriga sila kaya nagtago sila sa gilid at inintay kung sino ang mga paparating. Mga ilang sandali lang, sa mismong tapat nila tumigil ang mga lalaki. Tila may hinihintay ang mga yon. Hindi nila alam kung sino. Hindi rin naman kasi nila kilala ang mga lalaking yon. Wala silang natatandaan na nakita nila yon sa loob ng mansyon. Nakapagtataka rin para sa kanila na sa madilim na tagong lugar ng asyenda nila nakita ang mga yon. Para sa mag-ama,
kay nahinala ang mga kilos nito. Sino kayo mga yan? Baka masasamang tao mga yan, Tay. Baka mga akyat bahay ang mga yan. Paano sila nakapasok dito? Napasiksik silang dalawa sa gilid ng marinig na nilang nagsalita ang isang lalaki. Malaki ang boses nito at sa tono nito ay masasabi nilang hindi ito basta-basta. Napatingin sila sa kaliwang banda at nang makita nilang dumating si Doña Magda, kasama nito ang mga tauhan nito. Noong mga pagkakataong yon, mas lalo na silang nalito. Wala silang ideya kung ano ang nangyari. Pero nakakaramdam sila ng kaba na parang may hindi tamang nangyayari. Mabuti naman at dumating ka kagad, Doña Magda. Nung nakaraan kasi, naghintay pa kami dito ng halos 20 minutos. Pasensya ka na nung nakaraan. Nagkaroon lang ako ng hindi inaasahang lakad kaya medyo nahuli. Pero ngayon, babawi ako. Dahil naghintay kayo nung nakaraan, may pasobra akong 3 para sa inyo. Yan! Yan ang gusto ko sa inyo, Doña Magda eh. Hindi kayo napayag na madismaya ang kliyente nyo. Oo naman, matagal-tagal na rin naman tayong partners in crime. Isa pa, malapit sa akin ang ama mo. Kaya malakas talaga kayo sa akin. Pwede ko na ba makita yung mga bagong dating na pagkain namin? Maya-maya pa, isang truck ang dumating. Pagbukas ng truck na yon, naglabasan mula sa loob ang mga babaeng buntis. Iyak ng iyak ang mga yon, pero nakabusal ang mga bibig. Hindi mabilang na mag-ama kung ilang buntis sa mga yon. Isa lang ang nasisiguro nila, may masamang mangyayari. Eto na lahat. Wow! Hindi talaga ako nabigo na ikaw ang naging partner namin. At ang pera, nasaan? Sumenyas ang lalaki sa isa pang lalaki. Merong inabot na 2 malaking bag. Sandali yung tiningnan ni Doña Magda. Lumapad ang ngiti nito nang makita ang nasa loob. Para itong nanalo sa loto. Ha! Hindi rin ako nagkamali sa inyo ng ama mo. Basta, bigyan mo lang kami ng masasarap na pagkain. Kaming bahala sa pera mo. Mas madali talagang yumaman kapag may kaibigan ka na aswang no? Alam mo yan. Oh, mga bata, dali na mga buntis na yan. Gusto na ng pinuno ng panghimagas. Nagmamakaawa ang mga buntis ng kaladkarin na iyon ng mga lalaki. Habang si Doña Magda naman, nakangiting pinagmamasdan habang papalayo ang mga yun. Tay, si Doña Magda, nakikipag-ugnayan sa mga aswang. Nagdudukot yata sila ng mga buntis para ibenta sa mga aswang na yun eh. Diyos ko, ano ba nangyayari sa mundo at bakit may ganito? Palis na sana ang mag-ama nang mapansin ni Doña Magda na bagya pang nakabukas ang gripo na ginamit nila. Dahil dito, agad na nagduda matandang babae na merong tao sa mga sandaling yun. Kinabahan din ang mag-ama nang mapansin naghihinala si Doña Magda. Masama ang kutob ko rito ngayon. Tingnan nyo kung may tao. Kung meron kayong makita, patayin nyo kagad. Naglakad na palis ang Donya na parang normal na lang dito na mag-utos ng pagpatay. Si Ramil at Mang Dondo naman hindi alam ang gagawin. Kabadong-kabado sila. Pero kahit na nagkalat ang mga tao ni Doña Magda, nagawa nilang makalis sa lugar na yun. Akala ng dalawa ay nakaligtas na sila. Pero habang kalmadong naglalakad palabas ng asyenda, bigla na lamang sila hinarang ng 2 lalaki. Alam na kagad nila ang ibig sabihin nun. Kaya ang ginawa nila, tumakbo sila palayo. Hinabol naman sila ng 2. Nang papaliko na sila sa isang iskinita, bigla silang pinaputukan. Buti na lamang ay hindi sila tinamaan. Tay, nabulabog na yung iba. Marami nang umahabol sa atin. Pulset, hindi pa tayo nakakalabas ng asyenda. Doon, sa bandang yun, akitin natin yung pader. Sige, mauna ka. Kayo na, mahirapan kang umakyat pag-isa kasi matanda ka na. Aalalayan kita. Aba, loko ka. Sige na, tay. Hindi na nakipagtalo pa ang matanda. Sumampa na ito sa balikat ng binatang si Ramil. Nang makakyat na ito sa pader,
Si Ramil naman ang nagsumikap na makakyat doon. Hinubad ni Mang Dondon ang kanyang damit at saka inaabot kay Ramil. Nagawa namang mahila si Ramil pa itaas. Muntikan lang itong matamaan ng bala. Nang makalagpas na sila sa pader na yon, tinahak nila ang masukal na kagubatan. Wala silang ibang madadaanan kundi yun lang. Hindi man nila alam kung saan patungo ang direksyon na yon. Ang mahalaga na lamang sa mag-ama ay mailigtas ang kanilang sarili. Tay, nasa likuran na sila ulit. Hinahabol nila tayo. Sige na, mauna ka na. Ang bagal ko kasi. Balo ka ba, Tay? Hindi kita iiwan, no? Ilang beses silang pinaputukan ng mga kalalakihang humahabol sa kanila. Pero dahil maraming puno roon, hindi sila matamaan ng mga yon. Nakarating sila sa ilog. Malakas ang agos ng tubig, pero wala silang madaraanan kundi yun lang. Kaya naman, kahit na alam nilang medyo peligroso, isinugal nila ang mga sandaling yon. Nang nasa gitna na sila ng tubig, bigla na lamang silang natangay. Hindi na sila nagawa pang habulin ng mga armadong lalaki. Dahil na rin sa makailang ulit na pagtama ng mag-ama sa batuhan, nawalan na rin sila ng balay. Maya-maya, nakamali na lamang ang mag-ama na nasa gilid na sila ng ilog. Masakit ang katawan, pati na rin ang ulo nila. Nasa na tayo, Tay? Hindi ko alam. Pero dito tayo dinala ng agos eh. Ano, ayos ka lang ba? Opo, Tay, ayos lang ako. Ikaw, wala ba masakit sa'yo? Ano, wala. Masakit ang buong katawan ko. Pero buti na lang walang malalang nangyari sa atin. Marahang bumangon ng dalawa. Nakahawak pa sa balakang ang matandang si Dondon. Si Ramil naman ay medyo nahihilo pa. Sinuyod nila ng tingin ng paligid. Napapalibutan sila ng matataas na puno. Tingin mo, Tay, malayo na kaya tayo sa asyenda? Sana. Sana malayo na nga tayo. Ang problema nito, kung makakauwi pa ba tayo sa atin? Ngayong alam na ni Doña Magda na may alam tayo sa iligal niyang gawain. Siguradong hindi naligtas ang buhay natin. Yan nga din ang iniisip ko eh. Ang lupit naman ang nangyayari sa buhay natin, Tay. Mahirap na nga tayo. Nalagay pa tayo sa ganitong sitwasyon. Marahil may plano ang Panginoon kung bakit nararanasan natin ang lahat ng ito. Pakiramdam ko, may kailangan tayong gawin eh. Kailangan gawin? Isumbong sila sa polis? Lahat ng polis dito sa probinsya natin pwedeng bayaran ng Donya eh. Doon na rin nagsabi, big time na kalaban si Doña Magda. Saka na nga natin muna isipin yan. Ang isipin natin ngayon, kung paano tayo makakalis dito. Hindi natin alam kung saang lugar ba ito. Umupo na lamang ang dalawa sa batuhan. Nilalamig na sila. Bukod sa basa ang kanilang suot, bigla pang lumakas ang ihip ng hangin. Pumunta na lang siguro tayo sa Maynila. Wag kayong umalis sa probinsyang ito. May kailangan kayong gawin dito. Nang marinig nila ang mahiwagang tinig na yon, ay napatayo ang mag-ama. Takang-taka, nakakaramdam sila ng takot at kaba. Pakiramdam nila ay merong engkanto na nakatingin sa kanila. Dumampot ng bato si Mang Dondon, paulit-ulit na sinusuyod ang paligid. Sino ka? Magpakita ka! Kalma lang kayo. Hindi naman ako kaaway. Sa katunayan, ako ay isang kakampi. Paano naman namin masisiguro kung kakampi ka? Hindi ka nga namin kilala eh. Oo nga, magpakilala ka. Para sa kapayapaan ng inyong isip, ipapakilala ko ang aking sarili. Ako si Tubaol, ang bathala ng kagubatan na nasa inyong harapan. Anong pangalan mo? Tubaol ang aking pangalan. Tubol? Anong tubol? Ang sabi ko, Tubaol, hindi tubol. Nasaan ka ba? Bakit ayaw mo magpakita? Ako mismo ang kagubatan. Kaya ibig sabihin lang nito,
Ako ay nasa inyong harapan. Boses lang ang naririnig namin sa iyo eh. Hindi kami maniniwala. Ano pa ba ang gusto niyong marinig? Gusto niyo bang marinig kung papaano ko kayo murahin? Bakit ba ang daldal niyo? Hindi niyo man lang ba aalamin kung ano ang nais kong sabihin? Nagkatinginan na mag-ama. Naintriga rin sila sa kung ano man ang pakay sa kanila ng misteryosong boses. Sige, sabihin mo kung anong kailangan mo sa amin. Narito ko para tulungan kayong maprotektahan ang inyong sarili kontra sa mga aswang at pati na rin sa mga mortal na kagaya ninyo. Bibigyan ko kayo ng proteksyon at sandata. Kakibat ng proteksyon at sandata na ito ay ang responsibilidad na kailangan niyong tanggapin. Kailangang tanggapin? Ano to, sa pilitan? Wala nang ibang mortal ang karapat-dapat. Kayo lamang dalawa. Dahil sa pagiging busilak ng inyong puso, dahil sa kabutihan na inyong tinataglay, kayo ang napili ng langit at kalikasan. Teka lang naman, sinasabi mo bang magiging tagapagligtas kami? Kakalabanin namin ang mga aswang na yun? Tama ka sa sinabi mo, iho. Magiging tagapagligtas kayo ng bayang ito. Yun ay kung tatanggapin nyo ang aking inaalok. Pero mas maganda kung tatanggapin nyo kasi wala na akong ibang mahahanap na kagaya ninyo. Paano kung ayaw namin? Kung hindi namin tinanggap? Kung sakali mang inyong tatanggihan ang tungkulin na ito, habang buhay kayong makukonsensya, matitiis nyo bang may mga mapapahamak na tao kahit na meron naman kayong magagawa? Tingin ko hindi. Likas kayong mabuti. Hindi kayo masasama. Kaya ang konsensya ninyo ay madali lamang kakalabit sa inyong mga damdamin. Aba, ayos din ah. Nagawa pang mangonsensya ng isang ito ah. Ano mapapala namin kapag tinanggap naman namin ang alok mo? Pagkakalooban ko kayo ng gantimpala, depende sa inyong hiling. Nagkatinginan na mag-ama. Tila nagdadalawang isip pa nga ang mga to. Sandali silang napaisip. Pinag-usapan nila ng maigi ang bagay na yon. Batid nilang hindi rin basta-basta ang hinihiling sa kanila. Pero sa bandang huli, nakapagdesisyon na rin ng mag-ama. Papayag na kami sa gusto mo. Ituro mo lang sa amin kung ano ang mga gagawin namin para makalaban ng mga aswang na yon. Maaari ko bang malaman kung ano ang dahilan at bakit tila yata nagbago ang inyong isip? Naku, duda ka pa yata eh. Naisip ko na kung tatanggapin namin ang inaalok mo, mas magiging ligtas kami ng anak ko. Kaligtasan ng anak ko ang iniisip ko. Isa pa, kailangan din namin ng gantimpala na sinasabi mo kasi gusto naming makaahon na sa kahirapan eh. Wala na bang ibang dahilan? May iba pa ba na dapat kong sabihin? Kung yun na ang mga dahilan ninyo ay aking igagalang. Ngunit sa paglipas ng panahon, saka nyo lamang mapagtatanto ang pinakadahilan kung bakit nyo kailangang pigilan ng kasamaan. Dahil pumayag na kayo, hali kayo at pumasok sa kagubatan. Ipapakita ko sa inyo ang sandata na inyong gagamitin. Sinunod ng dalawa ang sinabi ng mahiwagang boses. Noong mga sandaling yon, hindi nila maintindihan kung bakit parang wala silang nararamdamang kaba. Para bang komportable lang sila kahit na alam nilang hindi normal na nagsasalita ang kagubatan. Kaunting lakad lang ang kanilang ginawa. Meron silang narating na isang bahay na yari sa bato. Merong pintuan na may malaking kandado ang pinto. Kunin ninyo ang susi sa iyong bulsa, Dondon. Pagkapa ni Mang Dondon sa kanyang bulsa, nakita niya roon ng isang susi na kulay puti. Nagtataka man, sinunod na lamang nito ang sinabi ng boses. Pagbukas ni Mang Dondon ng pintuan, isang malakas na liwanag ang sumalubong sa kanila. Espada at palakor. Yan ang mga sandatang lulupig sa kasamaan. Ikaw, Ramil,
kunin mo ang espada. Ikaw, Dondon, ikaw naman ang magmamay-ari ng palakol. Dinampot nila ang kanilang sandata. Parang normal na sandata lang ang mga yon dahil wala man lang silang naramdamang kakaiba nang hawakan nila ito. Sa gilid niya ay buksan niyo ang maliit na baul. Nariyan ang anting-anting na magiging gabay sa inyong paglalakbay sa mundo ng pakikipagsapalaran. 2 kwintas ang naroon. 2 kwintas na mayroong palawit na buwan at araw. Ang buwan ay kunin mo, Ramil. Ang araw naman ay kunin mo, Dondon. Isuot niyong dalawa yan. Pagsuot nila ng kwintas, bigla na lamang silang nangisay para silang kinukuryente na ewan. Halos 1 minuto rin silang ganon. Nang mahimasmasan, hindi na nila naramdaman ang sakit na katawan nila. Tila naghilom na rin lahat ng lamog na nararamdaman nila. Anong nangyari sa amin? Bakit hindi na masakit ang katawan namin? At bakit tuyo na itong suot namin? Kayong dalawa ay muling isinilang bilang mga tagapagligtas. Ngayon, anong gagawin namin? Ang bahay na inyong kinalalagyan ay ang bahay na magiging inyong tahanan. Nasa loob ng bahay na yan ang mga bagay na kailangan niyong malaman. Basahin niyo ang mga librong nariyan. Kayo lamang ang makakatulong sa mga sarili ninyo para maging mahusay kayong mandirigma. Kailangan ko na magpahinga hanggang sa muling pag-uusap. Paalam. Teka, sandali! Nawala na ang maiwagang tinig ng mga sandaling yon. Naiwan na lamang sila sa loob ng bahay na yon na takang-taka pa rin sa mga nangyayari. Tiningnan nila ang mga libro. Nakapalugdo ng tungkol sa mga aswang at mga bagay na dapat nilang matutunan sa pakikipaglaban. Bihira. Ang daming libro dito pero wala man lang pagkain. Hoy, Tumol! Kung naririnig mo ako, baka naman pwede mo kaming bigyan ng pagkain. Hindi na niya tayo maririnig. Tingin ko bumalik na siya kung saan siya naroroon. Pero ang sabi niya, siya mismo ang gubat na ito Maghanap na lang tayo ng prutas o gulay dyan sa labas. Marami namang halaman at puno dito. Napailing na lamang si Ramil. Noong mga oras na yon, pansamantala nilang nakalimutan ang tungkol sa mga natuklasan nila kay Doña Magda. Tila biglang tumuon ang kanilang atensyon sa mga libro. Binasa nila ang mga yon. At sa hindi ba lamang dahilan, mabilis nilang naisalpak sa utak nila ang mga kaalamang naroroon. Malaki ang ipinagbago ng kanilang katalinuhan. Para bang mas mabilis na nilang naiintindihan ang bagay na inaaral nila. Inabot na sila hanggang umaga. Hindi sila nakakaramdam ng antok. Gising na gising ang kanilang diwa. Sa katunayan, may naisip pa silang gawin nung oras na yun. Sigurado ka ba sa naiisip mo? Opo, Tay. Kailangan ko masabi kay Ma'am Amara na may ginagawang masama ang nanay niya. Kailangan niya makaiwas kay Doña Magda dahil sigurado mapapahamak din siya balang araw. Paano kung pati si Ma'am Amara may nalalaman din pala sa bagay na yon? Baka ikaw pa mapahamak. Baka mahuli ka nila. Tay, magtiwala ka sa akin. Kaya ko to. Ngayong may sandata na tayo at proteksyon, hindi na natin kailangan pang matakot, no? Isa pa, ginagawa natin to para sa tungkulin na ibinigay sa atin. Magliligtas tayo ng buhay ngayon. Masama ang kutob ko sa ganyan, Ramil. Pero sige, pagkakatiwalaan kita. Nagkasundo naman ang mag-ama ng mga sandaling yun. Umalis sila ng kagubatan. Dala-dala nila ang kanilang sandata na ibinalot lamang sa telang nakita nila sa daan. Nang makalabas na sila ng gubat at makarating na rin sa kalsada, dito na nila muling naramdaman ang kaba. Unang pumasok sa isipan nila ay maaring hinahanap na sila ng mga tauhan ni Doña Magda. Umuwi sila sa kanilang baryo.
Hindi sila nakalapit sa bahay nila dahil napansin nilang may dalawang lalaking nakatambay sa tapat. Kaya naman naisipan nilang dumiretso na lang sa asyenda. Nakausapin nila ang babaeng si Amara. Habang naglalakad sila, natanong nila si Larry na paparating. Agad itong hinila ni Ramil at dinala sa tagong iskinita. Oh, pare, Magdodong, bakit kayo nandito? Nag-aalalang tumingin-tingin na muna ang binatang si Larry sa paligid. Hindi dapat kayo nandito. Inaanap pa yun ni Doña Magda eh. Ang sabi nila, nagnakaw daw kayo sa asyenda. Alam ko namang hindi nyo magagawa yun, kaya sabihin nyo sa akin, ano ba talaga nangyari? Ikaw na magkwento, Ramil. Kasi pre, ganito yun. Kagabi, nagpunta kami ng asyenda para itapon yung mga naiwang basura. Naghanap kami ng mahugasan ng kamay pagkatapos. Hindi namin inakala na meron kaming matutuklasan. Nalaman namin na may illegal na ginagawa si Doña Magda. Hindi lang basta illegal, pre sobrang immoral. Si Doña Magda, dumudukot sila ng mga buntis dito sa probinsya natin. At ang mga buntis na yon ay ibinibenta niya sa mga aswang mismo. Ha? Totoo? Teka, sigurado ba kayo dyan? Narinig namin mismo sa bibig ni Doña Magda na aswang ang katransaksyon niya, pre. Halangang kaluluwa ni Doña Magda. Hindi lang basta masama ang ugali niya. Sobrang sama pa. Mahiya talaga si Satanas sa kasamaan ng pagkatao niya eh. Diyos ko, hindi na maganda to. Kung ganyan pala si Doña Magda, maraming butis na mapapahamak. Kabilang na dito yung tiyahin ko. Kaya nga mabuti pa. Sabihan mo na yung tiyahin mo na umalis na sa balyong ito. Hindi magtatagal ay isa na rin siya sa mga buntis na bigla na lang mawawala. Maraming salamat sa pagpapaalala nyo. Kayo, saan kayo pupunta? Bakit ganyan ang outfit nyo? Ano yung mga dala nyo? Ay naku, mahabang kwento, pre. Sasabihan na lang kita kapag ayos na ang lahat. Sa ngayon, kailangan naming mapuntahan si Ma'am Amara. Larry, kung sakaling malagay sa panganib ang buhay mo at ang pamilya mo, sabihan mo lang kaming dalawa, ha? Opo, maraming salamat po, Mang Dondon. O sige na, pre. Alis na kami. Tinapik na lamang ni Ramil sa balikat ng kanyang kaibigan. Maingat ang ginawa nilang pagpunta sa asyenda. Pagdating nila roon, may mga tauhan ng pagala-gala sa loob pero dahil malaki ang asyenda, nakahanap naman sila ng ibang madadaanan. Mukhang wala namang makakita sa atin dito. Tama itong dinaanan natin. Kakaliwa tayo dyan. Malapit na dyan yung sinasabi mong bodega na tinatambayan ni Ma'am Amara. Tay, di ba sabi ni Tubol, protection tong suot nating kwintas? Subukan kaya natin kung gumagana. Paano? Magpabaril tayo. Sira ulo. Tumigil ka nga sa mga pinag-iisip mo. Tara na. Habang walang tao ay mabilis nilang tinakbo ang daan patungo sa iskinita. Nang malagpasan nila yon ay natanong na nila ang bodega. Nang mapansing walang makakakita sa kanila, hindi na sila nagsayang ng oras. Nagmamadali na silang makalapit doon. Sakto naman na nasa loob pala ang babaeng si Amara. Nagpupunas ito ng mga silya. Oh, Mang Tonton, Ramil, kayo pala. Amara, alam kong alam mo na ang nangyari. Huwag kang maniniwala. Wala kami ginagawa masama. Ang alin ba? Teka, ano ba nangyayari? Pinagkakalat ni Doña Magda na nagdakaw daw kami dito sa asyenda kaya kami umalis kagabi. Pero iba talaga nangyari. Paano iba? Sige nga, ipaliwanag nyo, makikinig ako. Natuklasan kasi namin na may ginagawang masama si Doña Magda. May ginagawang masama? Teka, parang hindi naman yata tama ito. Alam kong nasusungitan kayo ni Mama pero... Pero Amara, totoong sinasabi ko. Kagabi, nakita namin siya na may kausap na lalaki. Ang lalaking yon at ang kasama nun ay mga aswang. Tapos, maya-maya lang, may mga dumating na truck na laman ng mga buntis. Yung mga buntis, pinadukot ni Doña Magda para ibenta sa mga aswang. Ganun ang ginagawa ng mama mo kaya mas madali siyang nakakalikom ng pera. Ramil, Maniwala ka sa akin. hindi tama yung sinasabi mo.
Kilala ko ang mama ko. Kahit na maraming nagagalit dahil sa ugali niya, alam ko na kahit kailan, hindi siya gagawa ng gaya ng sinasabi mo. Sumusobra ka na, Ramila. Hindi ko kayang tanggapin ang sinasabi mo. Iha, totoo ang sinasabi ni Ramil. Kailangan mo makinig sa amin dahil para din naman ito sa kaligtasan mo. Kung ayaw mong maniwala, bakit hindi ka mismo mag-obserba? Alamin mo kung totoo yung sinasabi namin. Iha, hindi mo kilala ng gusto ang nanay mo. Umalis na kayo. Hindi ko kailangan marinig ang mga sinasabi ninyo. Pero, Amara, kung Ramil, tama na. Umalis na kayo bago ko ba kayo isumbong sa mga tao namin. sana mapagtanto mo rin na tama ang sinasabi namin. Akala ko pa naman magkaibigan na tayong dalawa. Pero hindi pa pala. Sige na, umalis na tayo. Wala na tayong magagawa kung ayaw niyang makinig sa atin. Tumango na lamang si Ramil kay Amara. Mabilis nilang nilisan ng asyenda. Pagsapit ng gabi, nanatili na muna sila sa kanilang baryo. Pero hindi sila umuwi ng bahay. Nagtago lang sila sa mapunong parte ng kanilang lugar. Tay, tingin ko, kailangan na natin gumawa ng paraan para pigilan yung operasyon nila Doña Magda at ng mga aswang. Anong kailangan natin gawin? Manmanan natin si Doña Magda. Kailangan natin magkaroon ng impormasyon kung nasaan ang mga aswang. Sumang-ayon ng kanyang ama. Nung gabing yun, bumalik na muna sila sa kagubatan. Ilang araw nilang pinagplanuhan ang kung paano nila mamanmanan ang matandang si Magda. Sa loob ng isang linggong pagbuntot kay Doña Magda, nalaman na rin nila sa wakas kung saan naglulungga ang mga aswang. Doon din madalas na nagpupunta si Doña Magda para sa ilan itong transaksyon. Isang gabi, Tay, handa ka na ba? Ako pa talaga tinanong mo. Ikaw kung handa ka na ba? Handang-handa na ako, Tay. Pero sana, matuwa sa atin si Tubol. Sinisimulan na natin ang misyon. Habang naglalakad sila palabas ng kagubatan, bigla na lamang lumakas ang hangin. Kasunod nito ay narinig nila ang tinig ng bathala ng kagubatan. Hindi ka ba talaga marunong makinig sa tamang pangalan? Tubaol ang pangalan ko, hindi Tubol. Oh, nandiyan ka pala. Paalis na kami. Pupuntahan namin yung kuta ng mga aswang. Masusubukan na rin namin ang sandata at anting-anting na bigay mo sa amin. Mag-iingat kayo sa inyong lakad. Mag-iingat din kayo sa pagbibigay ng tiwala. Maaring merong magtaksil sa inyo. Sino naman? Kung may nalalaman ka, sabihin mo na kagad sa amin, di ba? Kung alam ko lang kung sino edi sinabi ko na nga. Isa ka palang hangal eh. Ano yung sinasabi mo? Nararamdaman ko lang, pero hindi ko nakikita kung sino. Maging alerto kayo. Sa inyong lakad, wala kayong ibang pagkakatiwalaan kundi ang sarili nyo lang. Sige o, makakaasa kayo. Gagawin namin ang makakaya namin para magawa ng maayos ang tungkulin na ito. Pipigilan namin ang mga salot na yun sa mga binabalak nila. Nakakatuwa. Dahil habang tumatagal, unti-unti nyo nang nauunawaan ang tunay na kahulugan ng inyong misyon. Matapos sa pag-uusap na yun, naedad na rin silang pumunta sa gubat. Tumungo na muna sila sa asyenda para alamin kung naroon ang matandang si Magda. Pero wala roon ang Donya. Isa lang ang hinala nila. Nakipagkita na naman ito sa mga kliyente nitong aswang. Nagmadali silang makaalis ng asyenda. Dumaan na muna sila sa baryo sa pagbabaka sakaling merong aswang na umaaligid sa tiyahin ni Larry. Pero nang dumating sila roon, nakapagtataka na nakabukas ang bahay. Pero wala silang naririnig na tao sa loob. Kaya sumilip silang dalawa. Nakita nilang wala ngang tao roon. Nakakalat ang gamit sa lapag. May kaunting dugo na rin sa lapag. Tay, mukhang nahuli na tayo ng dating. Nakuha na nila yung tiyahin ni Larry. Larry? Nandiyan ba si Tia? Nakita ko may nakapagsabi sa akin. May mga tao raw dito ni Doña Magda kanina.
Pare, wala na ang tiyahin mo. Kinuha na siya. Nahuli na kami ng dating. Gagi, pre. Mang Dondon, tulungan niyo ako. Mahal na mahal ni Mama ang tiyahin ko na yun. Baka hindi kayanin ni Mama kapag may nangyaring masama sa kanya. Oh, uminahon ka lang, Larry. Gagawin namin ang lahat para mabawi ang tiyahin mo. Ramil, simulan na natin. Sasama ako. Pre, hindi pwede. Delikado to. Delikado nga pero kayong dalawa lang eh. Kaya sasama ako. Sige na, gusto ko makatulong sa pagliligtas sa tiyahin ko. Hindi mo naintindihan eh. Asong ang kalaban dito, pre. Kasama pa ang mga tao ni Doña Magda. Isa pa, hindi mo kami masasabayan. Paano hindi masasabayan? Bakit? Lilipad ba kayo? Sige na naman. Nag-aalala rin ako kay Tia eh. Ay sige, sumama ka sa amin. Pero sa isang kondisyon. Anong kondisyon? Sa oras na magkagulo na, unahin mong iligtas ang sarili mo, ha? Paano kayo? Huwag mo kaming intindihin. Kaya namin ni Ramil ang sarili namin. Sandaling tumingin si Larry sa kanila. Tila sinusuri ang kanilang pananamit. Tumingin din ito sa kanilang sandata na nakabalot ng tela. Bakit pakiramdam ko may nagbago sa inyong mag-ama? Kung ano man ang iniisip mo, yun na yun. Tara na! Nagmamadali nilang nilisan ng baryo. Pumara lang sila ng tricycle para puntahan ang lugar na kinaroroonan ng mga aswang. Makalipas lang ang halos 10 minuto, nakarating na rin sila. Pero sandali na muna nilang inobserbahan ang paligid. Naririnig mo yung mga boses na yon? Lahat ng yon, aswang. Pero pwede rin mga tao ni Doña Magda na may mga baril. Malakas ang kutob namin na nandito siya. Ilang saglit lang ay meron ding dumating na truck. Naririnig nila ang mga nag-iiyakang buntis sa loob nito. Baka nasa loob niyan si Tia. Kailangan na natin kumilos. Huwag tayong padalos-dalos. Kailangan natin maging maingat. Hihintayin lang natin buksan ang truck na yan. Kayong dalawa na ang mag-asikaso sa mga buntis. Habang ako naman, papasukin ko yung lugar na yan. Iisa-isahin ko sila. Ha? Kakayanin mo sila? Ano ka ba? Bida ka ba sa pelikula? Di malalaman mo na lang mamaya. Ngumisi na lamang ang lalaking si Ramil. Maya-maya pa ay inalis na rin ito ang tela na nakabalot sa espada nito. Ganon din naman si Mang Dondon. Nakaramdam naman ng pagkamangha ang binatang si Larry. Hindi nagtagal, nakita nilang may mga lalaking lumapit sa likuran ng truck. Pagbukas nito, walang sinayang na pagkakataon si Mang Dondon at Larry. Nilapitan nila ang mga yon. Hindi nagdalawang isip si Mang Dondon na hatawin ng palakol ang mga naroroon. Nagpalit ng anyong aswang ang mga yon. Tila nawala naman ang kakaunting tapang na bitbit ni Larry nang makita ang mga nilalang. Habang si Ramil naman ay nauna nang pumasok sa loob. Nagulat ang mga aswang na nagbabantay sa gilid-gilid. Noong mga sandaling yon, mabilis na napabagsak ni Ramil ang unang humarang sa kanya. Kaya madali siyang nakapasok sa isang malaking bodega kung saan naroon ang iba pa. Inabutan niya sa loob si Doña Magda. Kasama nito ang lalaking si Gabo, ang nagsisilbing katransaksyon palagi ng Donya. Napatigil ang mga yon sa kani-kanilang ginagawa at ang lahat ng tingin ay natuon kay Ramil. Unang napansin sa kanya ay ang kanyang espada na nababahira na ng dugo. At sino ka naman para abalay kami rito, ha? Doña Magda, mukha yatang gulat na gulat ka. Bakit hindi mo sabihin sa kanya kung sino ako? Siya ang isa sa mga tauhan ko sa asyenda. Hampas lupa silang dalawa ng kanyang ama. Hampas lupa ka pala eh. Bakit ka narito? Alam ba kung ano ang mga nasa harapan mo? Tingin mo, mapapadpad ako dito kung wala akong alam? Sa halip na tanungin niyo ako ng mga walang kwentang bagay, bakit hindi niyo unahing magtaka kung bakit ang lakas ng loob kong pumunta rito? Nagkatinginan na matandang babae pati na rin si Gabo. Parehong napapaisip sa sinabi niyo ng binatang si Ramil. Baka sa mukha ng lalaking aswang ang pagkabahala.
Bagay na ikinatuwa naman ni Ramil dahil pakiramdam niya sa parting yun ay nakakalamang na siya pagdating sa moral. Ang ibig sabihin, isa ka bang manunugis? Hindi ko alam kung ano ang tawag sa akin. Pero pwede mong isipin na mga kagaya ko ang siyang papas lang sa mga salot na katulad mo. Huwag ka na magpasikat dito, Ramil. Hindi mo matatakot ang mga narito. Bakit? Dahil mga aswang sila? Tingin mo nagpunta ako dito na may nararamdamang takot sa mga nilalang na yan? Wala akong nararamdaman kahit nakakaunti. Kaya kung ako sa'yo, itama mo ang mga pagkakamali mo, Aling Magda. Ang kapal ng mukha mong tawagin akong Aling Magda. Sino ka sa inakala mo? Winasiwas na ni Ramil ang kanyang espada. Sa puntong yun, nagsimula na ring umangil ang mga aswang. Gabo, wala akong magagawa rito. Mauna na ako. Sige, umalis ka na. Mamamatay ka lang dito, matanda ka. Hoy! Ikaw! Ano pangalan mo? Bakit mo tinatanong? Gusto mong malaman ang pangalan ng aswang na papas lang sa'yo? Hindi. Tinatanong ko kung anong pangalan mo para alam ko kung anong puntod kitang dadalawin. Mali! Hindi uso ang puntod sa amin. Sa inyo lang uso yun, mga tao. Ang dami mong daldal! Ano bang tinitingin-tingin nyo? Lusubin nyo na ang isang yan! Nagsipag-angilan ng mga aswang. Hindi nagtagal, sabay-sabay nang umatake ang mga nilalang. Pero hindi man lang nangatog ang tuhod ni Ramil. Kahit siya ay naninibago rin. Para kasing ang tagal-tagal na niyang ginagawa ang pakikipaglaban sa mga yon. Mahusay ang bawat ilag na ginagawa niya. Nakakatugon din siya bilang atake sa mga kalaban niya. Nung mga sandaling yon, nabigla si Gabo sa pinapakita ni Ramil. Hanggang dyan lang ba ang kaya ninyo? Pwes, ako naman! Ginamit ni Ramil ang kanyang pambihirang bilis. Isa-isa niyang pinabagsak ang mga kalaban niya. Dumanak na ang dugo sa lapag. Sa mga pader din ng bodega ay makikita ang mga bakas habang si Gabo nakatayo lang doon at nanunood sa mga nangyayari. Kalaunan, nakabulagta na ang mga aswang. Tapos na sila. Baka pwedeng ikaw naman. Hindi ko alam kung saan nagagaling ang taglay mong bilis sa pangikipaglaban. Pero kung inaakala mong uubra ka sa kagaya ko, nagkakamali ka. Marami na akong pinagdaan ng laban. Hindi ka mananalo sa akin kung wala ka pang isang buwan na pumapatay na kalaban. Hindi ko alam kung tinatakot mo ako. Nagyayabang ka lang para hindi mahalatang ikaw yung natatakot eh. Pero para malaman natin kung sino ba talagang malakas, bakit hindi na natin to simulan? Tikman mo ang galit ang prinsipe ng mga gabunan! Humaba ang buhok ng lalaki at naging kulay puti, habang ang buong katawan naman nito ay umitim. Tila may mga umusliling buto sa iba't ibang parte ng katawan nito. Aminadong lalaking si Ramil na nabigla siya sa kanyang nasaksihan. Yung kasi ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganong klase ng aswang. Nang umatake ang gabunan sa kanya, hindi niya yon napaghandaan. Sobrang bilis. Hindi niya namalayan na nakalmutan pala siya nito sa likod. Sa kanya na lang nalaman ng maramdaman niya ang hapdi. Pagbabayaran mo ang pagdugi sa karangalan ng mga aswang! Nahawakan siya ni Gabo sa kwelyo at saka hinila ng malakas. Binalibag siya sa dingding ng bodega. Nalaglagan pa si Ramil ng mga nakapatong na galon. Hindi pa nakontento si Gabo. Hinila ulit ni Ramil palayo roon. Binalibag ulit sa kabilang banda. Sa mga oras na ito, alam na ni Ramil kung hindi siya gagawa ng kakaibang galaw, hindi siya makakaahon sa laban na yun. Tumingin siya sa paligid at naghahanap siya ng pwede niyang gamitin. Nang papalipit na ulit si Gabo, biglang dinampot ni Ramil ang bote sa gilid. Binato niya yun ng malakas at tinamaan naman ang gabunan sa muka. Sinamantala naman ni Ramil ang pagkakataon. Mabilis siyang bumangon at sinuntok niya ng ilang ulit ang mukha ng gabunan. Heto pa! Pagsuntok niya sa mukha nito, tuluyan ang tumilapon si Gabo sa mga galon. Pinutulog naman ni Ramil ang kanyang mga daliri sa liig, parang wala lang nangyari.
Kinakabahan ako ng kaunti. Akala ko. Biglang nakabangon si Gabo at mabilis na nakalapit. Dinakma nito ang mukha ni Ramil. Nang maramdaman ni Ramil na humihigpit ang pagkakahawak ng aswang, sinipan niya naman ng malakas sa pagitan ng hita si Gabo. Dahil dito ay muling napadistansya si Gabo. Tila naramdaman nito ang ginawa ng binata. Basag na yung itlog mo! Hindi ka na magkakaroon ng anak, no? Ginagalit mo talaga akong mortal ka! Ilabas mo na ang lahat ng kaya mong gawin. Huwag nating tapusin ang gabing ito nang walang mawawala sa ating dalawa. Muling umatake si Gabo. Noong mga sandaling yon, alam na ni Ramil ang mga galawan ng aswang na kaharap niya. Nabasa na niya yon, kaya bawat lusob nito sa kanya ay madali niyang naiiwasan. Alam mo bang hindi ko pa nagagamit ang anting-anting na dala ko? Anong sinabi mo? Lahat ng ginagawa ko, wala pa sa kalahati ng meron ako. Ha! Mayabang ka rin, ano? Pasensya ka na ha. Kahit ako rin naman eh. Hindi ko alam kung bakit ako nag-aangas sa laban na to. Hindi naman kasi ako mayabang eh. Pero pakiramdam ko, masarap ang ganitong ugali. Lalo na kapag aswang ang katapat. Si Ramil naman ang sumunod na umatake. Tinatad niya ng suntok ang kanyang kalaban. Sa mga naunang sandali ay nagagawa pang makailag ni Gabo. Hindi nagtagal, sumunod-sunod na rin ang tama nito. Bugbog sarado na si Gabo. Hindi na umuubra ang pagiging gabunan nito. Galit na galit si Gabo sa nangyayari. Hindi ito makapaniwala ng isang kagaya lamang ni Ramil ang magpapaluhod sa tuhod niya. Marahil nakakalabang ka ngayon. At kung sakaling mapaslang mo man ako ngayong gabi, hindi ka naman uubra sa pinuno ng mga aswang. Walang-wala ka sa kanya. Hindi ka tatagal kahit na 1 minuto. Kahit anong sabihin mo, kailangan mo nang tanggapin ang katotohanan na mamamatay ka na. Mababawasan na ang mga aswang na nagdudulot ang perwisyo sa mga tao. Lalong-lalo na sa mga buntis. Pagbabayaran mo na ngayon ang lahat ng kasalanan mo sa mga sanggol. Kinuha na ni Ramil ng kanyang espada. Tangkang tatakas pa sana si Gabo, pero hinabol yun ni Ramil. Tinarak niya ang espada sa gabunan. Ibinaon niya ng gusto ang espada hanggang sa tuluyan na itong nalagutan ng hininga. Sinuyod niya ng tingin ang buong paligid. Noong mga sandaling yon, nakita niyang nakabulagta na ang lahat ng aswang. Lumabas siya ng bodega. Hinanap niya ang matandang babae. Wala na ang sasakyan sa harapan. Kaya nasisiguro niyang nakalis na rin si Doña Magda. Hindi na lamang niya yon hinabol pa. Mas inunan niyang intindihin ng mga buntis na kasama nila ni Mang Dondon. Kasama na rin nila ang tiyahin ni Larry. Napaslang ko na mga aswang, pati na rin yung katransaksyon palagi ni Doña Magda. Tara, kailangan na nating umalis. Gamit ang truck na naroon, bumiyahe sila paalis. Naihatid nila sa kani-kanilang lugar ang mga buntis. Nakauwi na rin ang tiyahin ni Larry. Kinabukasan, umalis na sa kanilang lugar ang tiyahin ni Larry para makaiwas sa gulo. Ang ibang buntis din naman ay naabisuhan na ng kanilang pamunuan. Pre! Sandali! Hinabol ni Larry ang mag-ama na naglalakad na sana palayo. Nagtataka kasi si Larry kung saan patungo ang dalawa. Gayong nasa baryo naman na sila. Saan kayo pupunta? Ay, dyan lang naman. Bakit? Saan dyan? Katatapos lang ng laban kagabi. Hindi man lang ba kayo magpapahinga? Hindi nyo man lang ba ipapaliwanag sa akin kung ano na nangyari sa inyo? At bakit parang sanay na kayo sa ginagawa ninyo? Ibang tao yata ako sa inyo para paglihiman nyo eh. Pre, hindi naman sa ganun. Sadyang nung una, natatakot lang kaming sabihin sa'yo dahil ayaw ka naming madamay. Ngayon, nadamay na ako. Baka pwede namang sabihin nyo sa akin. Gusto ko din kasing sumama sa inyo eh. Gusto ko makatulong. Gusto ko magkaroon ng lakas ng loob para protektahan sila nanay. Nagkatinginan na mag-ama. Sa huli, naisipan na lang din nilang isama si Larry.
Sa isip-isip nila, hindi naman siguro magagalit sa kanila si Tubaol dahil mabuting tao naman si Larry. Habang naglalakad sila sa kalsada, nakita nila si Amara sa gilid. Nakaupo, tulala, umiiyak at parang wala pang tulog. Ang unang naramdaman ni Ramil nung mga sandaling yon, sobra siyang nag-aalala. Kaya naman nilapitan nila yung kaagad. Ramil? Ramil? Biglang yumakap sa kanya ang dalaga. Iyak yun ng iyak. Nanginginig pa ang mga kamay nito at parang takot na takot. Ramil, tulungan mo ako. Bakit? Ano ba nangyari? Alam ko na ang katotohanan. Tama ka. Tama kayo ni Mang Dondon. Natuklosan ko ng lihim ni Mama. Nakita ko siya kagabi. May kasama siyang mga aswang. May mga dala silang buntis. Tulungan mo ako. Hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi ko alam kung babalik pa ba ako sa amin. Wala akong pupuntahan eh. Natatakot akong sumama sa kanya. Huwag kang mag-alala. Kaming bahala sa'yo. Hindi ka namin iiwan. Pre, isasama ba natin siya sa pupuntahan natin? Tay, hindi na muna tayo babalik. Kailangan natin asikasuhin si Amara. Pero nangako tayo na babalik tayo at kakausapin natin si Tubaol. Ipapaalam natin sa kanya mga nangyari. Tay, ikaw na lang munang bumalik. Kawawa naman si Amara oh. Wala siyang kasama. Sigurado ka ba? Oo tay, pakisabi na lang kay Tubaol na susunod ako. Ay siya sige. Mauna na ako. Kayo nang bahala kay Ma'am Amara ha. Naglakad na rin papasok ng kagubatan na matandang si Dondon. Si Ramil at Larry naman ay inasikasong dalaga. Mga ilang sandali lang, kumalma na rin naman ang dalaga. May alam akong lugar na pwede nating tuluyan ng pansamantala. Mas ligtas siguro doon. Hindi ba yan alam ni Doña Magda? Alam niya ang lugar na yon pero wala naman siyang alam na may alam na ako. Kaya hindi naman siya maghihinala na naroon ako. O sige, doon na muna tayo para sa ikatatahimik ng kalooban mo. Ramil, patawad. Nakinig sana ako sa iyo nung una pa lang. Wala kang kasalanan. Naiintindihan naman kita eh. Ang mabuti pa, pumunta na tayo sa sinasabi mong bahay. Pinara nila ang napadaan na tricycle. Agad din naman silang bumiyahe at makalipas lang ang halos 15 minutos na biyahe. Nakarating na rin sila sa isang tila lumang village na kahit ang dalawang binata hindi rin alam ang lugar na yon. Sigurado ka bang dito tayo? Sa nakikita ko parang abandonado na tong lugar na to eh. Pag-aari to ng pamilya namin. Marami sanang titira dito noong bata pa ako. Ang kaso nga lang, nagkaroon ng problema. Yung mga kumuha ng unit, umatras nang magkaroon ng kaaway ang papa ko. Siniraan siya. Pero huwag kayong mag-alala. Yung bahay namin na narito, maayos. Pinapalinis namin yun kada linggo. Kaya magiging komportable naman tayo ron. Habang hindi ko pa alam kung saan ako pupunta. Doon na muna ako. Tumango na lamang si Ramil, pero napansin niyang tila hindi mapakali ang mata ni Larry. Parang hindi to komportable sa lugar na kanilang kinalalagyan. Kaunting lakad lang ang kanilang ginawa. Narating na rin nila ang malaking bahay at sa labas pa lang, masasabi kagad ni Ramil na totoong inaalagaan ng bahay na yon. Sa lahat kasi ng bahay na naroon, yun lang talaga ang maayos at malinis. Ayos! Bahay talaga ng mayaman to ah. Ang laki! Huwag kayong maya na kumilos dito. Mga bisita ko kayo. Isa pa, kayo ang dahilan kung bakit naging ayos na ako ngayon. Lalong-lalo ka na, Ramil. Wala yun, Amara. Basta maging okay ka lang. Amara, may damit kayang panlalaki rito? Gusto ko sanang maligo kasi ang baho ko ni. Sandali lang. Titingnan ko lang sa taas kung may naiwan pa kaming damit dito. Umakyat ang babae sa ikalawang palapag. Noong mga sandaling yon, naiwan naman ang dalawa sa sofa. Malinis ang sofa. Parang bagong-bago pa yon. Ang sarap siguro tumira sa ganitong bahay, no? Tapos, wala kang kapitbahay.
Hindi, ang ibig ko sabihin, kung ganito yung bahay mo tapos nasa maayos na lugar ka. Pero hindi ka ba nagtataka? Nagtataka na alin? Malinis ang buong bahay. May mga nakita akong sapatos sa labas. Basta, alagang-alaga to eh. Tapos, ito lang din ang may kuryente. Pakiramdam ko, laging may nagpupunta rito. Pinagdududaan mo ba si Amara? Ayoko sana pero hindi ko maiwasang isipin eh. Natigil lang ang kanilang usapan nang marinig na nilang pabalik na ang dalaga. May daladala na itong damit at pantalon. Saktong-sakto yun para kay Ramil. Damit ito ng pinsan kong nagbabakasyon dito. Pagpasensyaan mo na. Hindi, ayos lang naman eh. Susutin ko pa rin. Maraming salamat ah. Kinuha ni Ramil ang damit. Naglakad na siya para magtungo sa banyo. Pero sa halip na sa banyo siya pumunta, sinubukan niyang gumala sa malamansyon na bahay na yun. Wala pa siyang napapansin na kakaiba. Pero nararamdaman na lamang niya na merong tumusok na karayom sa leg niya. Nang bunutin niya yon, doon na niya naramdaman ang pamamanhid ng kanyang buong katawan. Bago siya nawalan ng malay, nakita niya pa si Doña Magda. Malabo ito sa paningin niya pero kilalang kilala niya ang tinig nito. Nawalan ng malay si Ramil. Paggising niya ay nakatali na siya sa upuan. Katabi niya ang kaibigang si Lali. Nasa loob sila ng isang silid na malawak at wala man lang kahit na anong gamit. Pagtingin ni Ramil sa paligid, naroon si Doña Magda. Pati na rin ang anak nitong si Amara. Amara, anong ibig sabihin nito? Hindi mo pa ba nagigets? Niloko mo lang ako? Bakit? Ang galing ko bang umarte? Nung nakita ka namin sa kalsada hanggang dito, lahat ba yun palabas mo lang? Exactly. Ano akala mo sa akin? Papayag na maging kaibigan ng hampas lupang kagaya mo? Pareho lang din pala kayo ng nanay mo. Akala ko nung una mabuti kang tao eh, hindi pala. Hoy, huwag ka makisabat, hindi ka kasali. Yung pagkakaibigan natin, palabas lang din ba yon? Malamang. Gusto mo bang malaman kung bakit kita kinaibigan? Kasi gusto kitang ipakain sa alaga kong mga sigbin. Ang kaso nga lang, nung dumating na yung tamang oras ng gutom nila, bigla ka naman nawala. Napakasama mo. Hindi ko inakala na masama ka rin nilalang. Alam mo ba na ang mga alaga ko rin sigbin ang lumapa sa isang albularyo? Sabi ko na nga eh. Sira ulo din pala itong isang to eh. Amara, huwag kayong papagamit sa mga aswang. Hindi niyo sila pwedeng pagkatiwalaan. At anong alam mo sa tiwalang binuo namin mula pa noon? Wala kang alam. Mas matibay pa sa tuhod ni Dondo ng ugnayan namin sa mga aswang. Hindi niyo sila kilala. Hindi niyo alam na likas sa kanila ang pagiging mapanlinlang at pagiging tuso. Amara, huwag mong sayangin ang buhay mo rito. Pasensya ka na pero kahit na anong sabihin mo, hindi magbabago ang isip ko. Mas mahalaga ang pamilya at negosyo namin kaysa sa mga buhay ninyo. Magagapirin ng mga aswang. Kapag nangyari yun, kayo nang susunod na magbabayad. Kaya hanggat maaga pa, Isang malakas na sampalang binigay ni Doña Magda kay Ramil. Ang kapal ng pagbumukha mo magsalita ng ganyan. Palibhasa, hindi mo naranasang maging kagaya namin kaya wala kang alam sa koneksyon at yaman. Anong sinasabi mong magagapirin ng mga aswang? May ideya ka ba kung gaano ka bang isang pinuno nila? Wala! O baka gusto mo siyang makaharap ngayon? Totale, nandito rin naman siya. Isang matandang lalaki ang pumasok sa silid. Nakasulito ng pangpormal. Merong tabako sa bibig at maraming alahas sa daliri. Sa pagkakasuri ni Ramil, halatang malakas ang impluwensya ng matandang yun sa probinsya nila. Magandang gabi sa iyo, Magda. Ang formal mo naman, kumpare. Parang hindi naman tayo malapit sa isa't isa. Siya nga pala. Ito ba ang lalaking si Ramil? Opo, Don Ruel. Siya nga po. Siya po ang pumaslang kay Gabo.
Ikaw ang pumaslang sa anak ko? Oo, ako. Alam mo kung bakit? Kasi mahina ang anak mo. Tama ka. Ha? Tama ka na mahina ang anak ko. Matigas din ang ulo. Sinabihan ko na kasing mag-aral kung paano makipaglaban ng tama. Pero hindi siya nakinig. Ngayon, patay na siya. Wala akong pakialam kung hindi siya nakinig sa inyo. Pero kahit na ganon si Gabo, mahal na mahal ko ang nag-iisa kong anak na yon. Kaya alam mo ba kung hanggang saan ang galit ko nang malaman kung wala na siya? Hanggang impyerno! Biglang nanlisik ang mga mata ni Don Ruel at tinuwakan ng mahigpit ang mukha ni Ramil. Kitang-kita sa mata ni Don Ruel ang walang kapantay na galit. Hindi ako nagsisisi sa ginawa kong yun. At kahit napatayin mo ako ngayon, mamamatay ako nakangiti dahil nakita ko kung paano ka magdusa sa pagkawala ng anak mo. Isang malakas na sampal ang inabot ito kay Doña Magda. Sasampalin din sana ito ni Amara pero inawat na sila ng matandang si Ruel. Kumalma si Don Ruel. Inayos nito ang kwelyo at mahinahon na nagsalita. Gusto ko mahanap ang kanyang ama. Gusto kong maramdaman niya rin kung ano ang pakiramdam na mawala ng minamahal sa buhay. Ipahanap mo siya, Doña Magda. Magpasama na rin sila sa mga bata ko para mas madali nilang mahuli. Narinig mo yon? Mawawala ang ama mo at mararanasan mo rin ang ginawa mo. Hindi ako kinakabahan. Hindi nila kakayanin ng ama ko. Managinip na lang kayo ng gising. Iho, mukhang kulang ka sa impormasyon tungkol sa akin. Mas mainam siguro na bago mo pinasok ang gulong ito, ay kinilala mo muna ako. Sa mga sandaling ito ay hindi na nakapagsalita ang lalaking si Ramil. Hindi niya alam kung bakit parang bigla na lang dumalo yung kaba sa kanyang kalooban. Lumabas sa matandang si Ruel. Sumunod naman si Doña Magda. Aalis na rin sana si Amara pero tinawag niya pa ito. Sandali lang. Ano? Hindi ka ba kontento sa nangyayari sa iyo ngayon? Gusto mo ba lalo madismaya? Alam kong hindi ka naman likas na masama eh. Sa kabila ng lahat, tao ka pa rin. Kaya sana, kaunting tsansa, maramdaman mo pa rin ang kabutihan sa puso mo. Kung umaasa kang pwede ako maging mabuti gaya mo, nagkakamali ka. Bata pa lang ako, Ramil. Wala nang ibang mas mahalaga sa akin kundi ang pamilya at pera. Kaya wag mo nang tangkayin na lasunin ang utak ko. Mabibigo ka lang. Wag mo nang kausapin yan, pre. Wala kang mapapala dyan. Inborn pagiging demonyo ng babaeng yan. Nagtatago lang sa kagandahan at kapangitan ng tunay na pagkatao. Tao ka nga, pero kasing sahol mo naman ang aswang. Kapag nagbagong isip mo kahit na anong oras, handa kitang pagkatiwalaan uli. Ngumisi na lamang ang dalaga. Pinagtawanan lang nito ang mga sinabi ni Ramil. Aminadong binata na may parte ng kanyang sarili na nalulungkot para sa dalaga. Masyado kasi siyang umasa na hindi yung gaya ng ina nito. Makalipas ang ilang oras, sumapit na rin ang kinagabihan. Biglang may mga pumasok na lalaki sa silid. Amoy pa lang, alam na ni Ramil na mga aswang ang mga yun. Kinuha siya nito. Marahas, puwersahan. Si Larry naiwan. Bakas ang sobrang pag-aalala sa mukha nito. Saan niyo ako dadalhin? Walang sumasagot sa mga yun. Kinaladkad lang siya sa pasilyo. Isang pasilyo na hindi niya alam kung saan. Napansin niyang ibang lugar na pala ang kinalalagyan nila. Ipinasok siya ulit sa kulungan. Pero sa puntong yon, may mga kasama na siyang 3 lalaki. Malalaki ang katawan. Unang tingin niya pa lang, alam na niyang walang gagawing maganda ang 3 yon. Biglang dumating si Doña Magda. Nakangiti pa ito sa kanya, na parang ang kaligayahan nito ay ang kanyang magiging paghihirap. Mag-enjoy ka sana nakalaro sila. Ano to? Torture? Ano ba sa tingin mo? Hindi ako natatakot sa mga... Ha?
Natigilan siya sa pagsasalita na mapagtanto niyang wala na sa kanyang liig ang anting-anting. Narinig niyang tumatawa na matandang babae. Nakita niyang hawak-hawak ni Doña Magda ang kwintas na pagmamay-ari niya. Ito bang hinahanap mo, hampas lupa? Pwes, hindi mo na ito magagamit. Ito lang naman yung dahilan kung bakit ka magaling, hindi ba? Ngayong wala na ito sa'yo, good luck ka na lang talaga. Ibigay mo sa akin yan! Ibibigay ko sa'yo. Sige, pero labas ka muna dyan. Kahit na kailan, diablo ka talaga. Huwag kang maging kampante, Doña Magda. Hindi mo kabisado ang ugali ng mga aswang. Ginagamit na lang ni Don Roel na yun. Kayong tatlo dyan, simulan nyo ng bugbugin ang isang ito. Naramdaman na lamang ni Ramil ang pagtama ng kamao ng isang lalaki sa likuran niya. Sumubsob kagad siya sa lapag. Pinagsisisipa, pinagsusuntok sa kung saang parte ng katawan. Namaga ang mukha niya. Halos sumarado na rin ang mga mata. Hindi na rin niya maigalaw ang kanyang kaliwang braso. Sa loob lang ng halos 5 minutong pambubugbog, tinigilan na rin siya. Lumabas ang tatlo na parang normal lang ang lahat. Habang siya, hindi na makakilos na maayos. Pero pinilit niya pa rin makabangon. Nanlalabo na ang kanyang mga mata. Sumandal na lamang din siya sa pader. Ang bihira, malas. Tubol, naririnig mo ba ako? Tubol, nandiyan ka ba, Tubol? Malamang, hindi mo ako naririnig. Wala naman ako sa gubat eh. Malalalim na paghinga ang ginawa ng binata. Napapailing na lamang siya. Hindi niya alam ang kanyang gagawin. Wala siyang lakas. Kaya wala siyang magawa. Nag-aalala pa siya sa kanyang ama. Unti-unti nang napipikit ang mga mata niya. Hanggang sa ilang mga sandali lang, tuluyan na siyang nakatulog. Nagising na lamang siya ng kalampagin ng selda. Nakita niya ang ilang kalalakihan na binuksan ng kulungan. Hinablutan naman siya palabas at kinaladkad. Masama ang kutob ni Ramil. Dinadasal niya na sana hindi nahuli ang kanyang ama. Dinala siya sa labas. Itinali siya sa malawak na kapatagan na napapalibutan ng mga kawayan. Naroon ang mga aswang, iba't ibang uri, iba't ibang posisyon. Higit sa lahat, naroon din ang tinuturing na leader ng mga aswang na si Don Roel. Nakaupo sa isang trono na kulay ginto. Iyo, hintay mo lang. Makakarating na rin ang ama mo. Alam kong gustong-gusto mo na siyang makaharap. Sinasabi ko na sa inyo, hindi nyo kakayanin ang katalinuhan ng ama ko. Kaya kung inaakala nyong basta-basta nyo lang siyang madadala dito, nagkakamali kayo. Mag-ingat kayo sa matandang yun. Mukha lang mabait yun pero puso yun paminsan-minsan. Don Roel, huwag kang makikinig sa kanya. Kilala ko si Don Don. Walang kwentang tao yon. Mahina ang loob. Duwag. Takot. Hindi yun lumalaban. Lampa rin. Kaya hindi mo kailangang intindihan ang sinasabi nito. Ginugulo lang niya ang isipan mo. Huwag ka mag-alala, Magda. Hindi ako papalinlang sa matandang yon. Pagdating niya rito, ipapakita kagad natin sa isang ito kung paano mawala ng anak. Ipaparamdam natin sa kanya ng dahan-dahan kung paano mawala ng ama. Ipaparamdam natin sa kanya ng dahan-dahan kung ano ang pakiramdam na unti-unting namamatayan ng kanyang ama. Ilang sandali lang, nakita niyang inilabas na rin ng kulungan ng kanyang kaibigang si Larry. May mga sugat na rin ito sa katawan. Bakas din ng mga pasa sa mukha nito. Ayos lang ako, pre. Huwag mo akong intindihin. Pero bago tayo dumako sa ama mo, unahin muna natin tong nag-iisa mong kaibigan. Anong gagawin niyo sa kanya? Huwag niyo na siyang idamay dito. Pakulan mo ako rito at ako ang harapin mo. Lumabang ka ng patas, no? Huwag kang duwag. Anong gagawin ko sa kanya? Simple lang. Ipaparamdam ko sa kanya ang kalbaryo. Habang nararamdaman mo naman ang impyerno.
Tumawa ng malakas ang pinunong aswang, habang ang ibang aswang naman na naroon ay nagpapalakpakan pa. Tila nagdiriwang ang mga yon sa mga kaganapan. Pre, kalma lang ha. Ayos lang ako. Ayos lang. Tanggap ko na. Kaya kumalma ka lang. Huwag mo ngayaan na masira nilang isipan mo ngayon. Kailangan mo makapag-focus kayo, pre. Kahit na sobrang nababahala ang binata, batid niyang may punto naman si Larry. Kailangan niyang huminahon. Kailangan niyang mapagana ang kanyang isipan. Kailangan niyang makaisip ng ibang paraan para matigil ang mga mangyayari. Maya-maya pa, meron ng mga nagdatingan, mga lalaking armado. Dala-dala na ang kanyang ama. Nakasimpleng suot lang na pangsaka ang tatay niya. Hindi niya makitang suot nito ang anting-anting. Ang palakol ay wala rin. Bagay na lalong nagdulot ng pagkabahala sa kanya. Anak, patawad. Ginawa kong lahat pero nahuli pa rin nila ako. Nasaan ang anting-anting, tay? Bakit hindi niyo suot? Napigtas habang nakikipaglaban ako eh. Nahulog sa ilog. Well. Sa wakas, nagkasama na rin ang mag-ama. Kaya ngayon, sisimulan na natin. Para may kaunting excitement, iibay natin ang kaganapan ngayon. Kailangan mong mamili sa dalawa kung sino ang ililigtas mo. Isa sa kanilang mamamatay at isa sa kanila ibabalik ko muna sa kulungan at may tsansang makalaya. Depende kung matatalo mo ko mamaya sa laban. Sira ulo ka ba? Paano kita matatalo kung nakagapos ako dito? Mamili ka na kung sino sa kanilang ililigtas mo. May kilang ang pasensya ko kaya sana ay huwag mong ubusin. Si Larry ang piliin mong iligtas. Matanda na ako, Ramil. Kakaunting oras na lang ang meron ako rito sa mundo. Si Larry, marami pa siyang pwedeng gawin. Marami pa siyang pangarap na pwedeng matupad. Pare, piliin mo si Mang Dondon. Magkama kayo, isang pamilya. Palagi mo uunahin ang pamilya mo. Kaibigan mo lang ako, pre. Kahit anong oras, pwede kang makahanap ng kaibigan. Pero ang ama, hindi. Kaya, ayos lang ako, pre. Tanggap ko na rin na magiging kapalaran ko. Hindi. Ikaw dapat ang makaligtas, Larry. Mas kailangan ka ng pamilya mo. Malulungkot sila kapag nawala ka. Ang tingin mo, hindi malulungkot si Ramil kapag nawala ka? Tama na ang trabahan. Pumili ka na, Ramil. Nauubos na ang pasensya ko. Sige na, pre. Piliin mo na tatay mo. Tumingin si Ramil kay Mang Dondon. Tumango ito sa kanya. Bigla itong sumenyas gamit lang ang pakindat nito. Sa puntong ito, nakuha na agad ni Ramil ang ibig sabihin ng ama. Pinipili ko si Larry. Siya ang gusto ko mabuhay. Sigurado ka ba? Wala kang pakialam sa tatay mo kung mamamatay. Kagaya nga na sinabi niya, matanda na siya. Siguro, panahon na para siya naman na magpahinga. Ano pinagsasabi mo, pre? Ikaw ang pinili ko. Kaya kapag nakalis na tayo rito, magpakabuti ka na, ha? Mabuti naman ako, pero anong ginagawa mo, sira ulo ka? Sige na, simulan na natin ang pagpapahirap sa isang yan. Kinablot na ng mga aswang ang matandang si Dondon. Akmang lalatiguhin na sana ito ng isang aswang nang biglang nagpaputok ng baril ang mga armadong lalaki. Pinagbababaril ng mga yon ng mga aswang na nasa paligid. Gulong-gulo ang mga aswang at sila Doña Magda. Ano akala nyo sa akin? Tanga! Sinabi ko naman kasi sa inyo eh. Ayaw nyo makinig eh. Nagkagulo na noong mga sandaling yon. Nagpulasa na ang mga aswang. Nagkandalabo-labo. Agad din naman siyang pinatakas ng kanyang ama. Sinunod naman nila si Larry. Mga taga-ibang baryo ang kasama ko. Natalo namin yung mga aswang at armadong lalaki na nagtangkang manghuli sa amin. Kaya-kaya natin silang palagan. Tay, wala sa akin ang sandata ko eh. Yung anting-anting ko naman na kay Doña Magda. Para kusang bumalik sa iyo ang mga sandata mo. Ipikit mo ang mga mata mo at isipin mo ang pakiramdam nung una mo siyang nahawakan.
Parang ganito. Sa isang iglap lang, mula sa madilim na parte ng lugar, lumipad papunta kay Mang Dondo ng palakol nito. Hindi na nagsayang ng oras ang binata at ginawa na rin niya yun. Napangiti na lamang siya nang mahawakan ng kanyang espada. Nakaramdam siya ng kakaibang enerhiya. Dahilan para mawala ang lahat ng sakit ng katawan niya. Tila ba naghilom lahat ng sugat niya. Sandali lang, Tay. Hahanapin ko lang si Doña Magda. Sige, yung pinuno naman nilang haharapin ka. Lani, samahan mo ako. Walang sinayang na sandali ang binatang si Ramil. Hinagilap niya agad ang matandang babae. Tinutukan niya ng espada si Doña Magda. Gusto niya sana itong paslangin pero kahit na papaano ay may natitira pa rin naman siyang awa para dito. Kaya sa halip na patayin ay kinuha na lamang niya ang kwintas. Pagsuot niya nito, dumaloy na rin ang kapangyarihan nito sa kanyang buong katawan. Pinakiramdaman niya kung nasaan si Mang Dondon. Nang malaman niya ay mabilis siyang tumungo roon. Inabutan niyang naglalaban na ang dalawa. Si Larry hindi na makatayo sa gilid. Si Mang Dondon naman sira na ang damit. Mabuti naman at dumating ka kagad. Ayokong kalaban ng tatay mo. Masyadong mahina. Ikaw, gusto kong subukan ang lakas mo. Ang dami mong satsat. Simulan na kagad natin to. Mabilis na lumapit si Ramil kay Don Ruel. Sumunod din sa kanya si Mang Dondon. Sabay nilang tinaga ang matandang aswang. Pero nakailag ito sa pag-atake nila. Nang nasa ere na si Don Ruel, nagbago na rin ang itsura nito. Tila kagayang-kagaya nito ang anak na si Gabo. Pagbagsak ni Don Ruel, nadakma nito si Ramil. Pagharap naman ng binata ay isang mahabang kalmot ang kanyang tinumo sa tagiliran. Mabuti na lamang ay hindi yun ganun kalalim. Sinubukan namang rumisponde ni Mang Dondon. Ang kaso nga lang, tila alam na alam ni Don Ruel ang bawat kilos nila. Eto na ba? Eto na bang dapat kong katakutan? Hindi ako natutuwa! Pinagkakakalmot ni Don Ruel si Ramil. Walang magawa si Ramil kundi ang isalagang hawak niyang espada. Sa sobrang bilis ng pinunong gabunan ay hindi siya nakakuha ng pagkakataon. Sinusubukan niya ring gamitin ang kalakasan niya pero hindi niya alam kung ano ang pumipigil sa kanya. Tumilapo na naman si Ramil. Sugatan na naman ang katawan niya na kanina lang ay kakarecover lang. Habang si Don Ruel naman ay wala man lang kahit na anong tama. Binugbog siya ng binugbog na matandang gabunan. Si Mang Dondon hindi rin makaubra. Kahit anong gawin itong pagtulong sa anak, wala rin nangyari. Sobrang layo ng agwat nila sa kalaban nila. Hindi na yung kagaya ni Gabo na kayang-kaya ni Ramil talunin. Ibang lebel ang matandang si Ruel. Sinubukang bumangon ni Ramil, pero nangihina na ang tuhod niya kaya bumagsak na lang din siya. Napatingin siya sa kanyang ama na nakahiga na rin. Hindi na rin makabangon. Hindi ko alam kung sino ang tumulong sa inyo para maging malakas. Pero malas nyo, hindi pa rin sumapat kung ano man ang kaya nyong gawin. Marami ka pang kakainin bigas. Tinapakan ni Don Ruel ang ulo niya. Noong mga sandaling yun, nanlalabo na ang paningin niya. Maya-maya lang ay narinig na niya ang pamilyar na tinig. Akala niya ay nasa langit na siya. Gamitin mo ang kapangyarihan ng anting-anting. Inutil ka talaga. Sino ka? Sino kinakausap mo? Nagtataka si Don Ruel nang biglang magsalita ng gano'n ang binata. Kahit si Mang Dondon at Larry ay napaisip din. Tubol? Hindi Tubol ang pangalan ko. Tubaol. Ay, Tubaol. Oo nga. Tulungan mo ako. Paano ko gagawin ang sinasabi mo? Alalahanin mo ang pakiramdam mo nung unang beses mo siyang nahawakan. Sa kalalabas ang tunay niyang kapangyarihan.
Nawala na ang maywagang tinig na naririnig ni Ramil sa utak niya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Maya-maya lang, nagulat na lang si Don Ruel nang biglang hinawakan ni Ramil ang paa niyang nakatapak sa mukha ng binata. Kakaibang lakas ang dumaloy sa buong katawan ni Ramil. Dahilan para makabangon siya na parang walang nangyari. Hinawakan niya sa paa si Ruel. Bigla niya itong ibinalibag. Maraming salamat, Tubol! Pinaulanan kagad ni Ramil ng maraming suntok ang matandang gabunan. Dahil sa pagkabigla, hindi na nagawa pang makaiwas ni Don Ruel. Basag-basag agad ang mukha nito. Hindi pa nakontento ang binata. Lumipad ang espada niya pabalik sa kanyang kamay. Nang tagay niya si Don Ruel, agad itong nakailag. Anong nangyari? Bakit bigla kang lumakas na ulo ka? Sino kinakausap mo dyan? Nandito ako sa likod mo, no? Pagharap ni Don Ruel, agad na itinarak ni Ramil ang espada. Hinugot niya ulit. Pero hindi pa man nakakalayo ang gabunan, itinarak niya pa ulit ang espada ng 2 pang beses. Tutuldukan ko na yung panggagamit mo sa mga tao. Lalong-lalo na sa mga buntis at sanggol. Hindi pwede to! Hinugot ni Ramil ang kanyang espada. Walang ano-ano, hinagupit niya ng malakas ang leeg nito. Sa puntong yon, natalo na rin niya ang pinunong gabunan. Nakahinga na rin sila ng maluwag. Pero inubos na muna ni Ramil ang mga natitirang aswang. Makalipas lang naman ng ilang minuto, tuluyan na nilang nalaga sa mga aswang. Umalis sila sa lugar na iyon na dala ang tagumpay. Mula nang matalo nila ang mga aswang, napanatag na rin ang kalooban ng mga buntis sa kanilang probinsya. Samantala, ang mag-inang Magda at Amara naman ay tila inasawa ng karma. Mula kasi nang mawala si Don Ruel, nagbagsakan na rin ang kanilang pinagkakakitaan. Lahat ng koneksyon nila ay lihim din pa ng pinaslang ng mga aswang para agawin ang yaman. Lahat din ng mga taong nag-invest sa kanila ay nagalit ng malaman ng kanilang ginagawang masama. Nalaunan, nakulong din si Doña Magda at si Amara. Samantala, makalipas ang 1 linggo, saka lamang nagbalik ng kagubatan si Ramil at Mang Tonton. Kasama na nila si Larry sa mga sandaling yun. Humarap sila kay Tubaol para ibalik ang kanilang mga sandata. Ang mga sandatang yan ay inyong nang pag-aari. Ganon din ang anting-anting na inyong suot-suot. Tubaol, gusto lang naman naming mamuhay ng mapayapa eh. Mukhang hindi na namin may tutuloy pa ang tungkulin namin. Naiintindihan ko ang inyong desisyon. Ganun pa man, labis pa rin akong nagpapasalamat sa inyo. Tinalo nyo ang kasamaan. At bilang pagtupad sa aking pangako, ipagkakaloob ko ang inyong gantimpala. Noon ay nasabi nyo na nais nyo ng maginhawang buhay. Kaya, Hindi na, Tubol. Tubaol nga ang pangalan ko. Teka. Nasaan ba yung nagsasalita? Siya mismo ang kagubatan. Hindi nyo tinatanggap ang gantimpala? Hindi. Napagtanto namin ni tatay na higit pa pala sa gantimpalang dahilan kung bakit namin ninais na maipanalo ang laban. Ang makitang nasa kapayapaan ang lahat para sa amin, panalo na kami ron. Maraming salamat din sa tiwalang ibinigay mo sa amin. Kahit na hindi namin nakikita. Narito lang kami para isauli ang mga sandata. Hanggang sa muli, kaibigang Tubol. Tubaol nga! Yun ang pangalan ko! Biglang humangin na malakas. Napangiti na lamang ang mag-ama. Matapos ang kanilang pag-uusap ay umalis na rin sila roon. Habang naglalakad nang makarating na sila sa baryo, isang matandang lalaki ang nakabanggaan ni Ramil. Tumingin lang yon sa kanya at ngumiti. Naglakad na rin agad yon at hindi na lumingon pa. Pagdating nila sa bakuran nila, merong nakapa si Ramil na susi sa kanyang bulsa. Pagpasok naman nila ng bahay, naroon ang isang baul. Kahit tinanggihan na natin,
Mabait pa rin talaga si Tubol sa atin no? Nandito na to di, sa atin na to. Binuksan nila ang baul. Bumungad sa kanila ang mga ginto na naroon. Nagliliwanag yon. Nakakasilaw. Mula noon, naging maayos na rin ang kanilang pamumuhay. Naging maginhawa ang kanilang pananatili sa baryong yon. At bilang pasasalamat, hindi nila sinarili ang yaman na ibinigay ng kaibigang Bathala. Dahil ang kalahati nito ay minabuti nilang ihandog na lamang sa kanilang barangay. Sa mga sumunod na taon, wala nang aswang ang namataan sa kanilang probinsya. Lahat ng mga taga roon ay namuhay na rin sa kapayapaan at katahimikan. Wakas,